Nag-spark ng malakas ang dalawang sandatang magkasangga. Talagang mahina ka, hindi mo alam ang iyong limitasyon, siguro'y nasira na ang iyong ulo kaya mo ako sinasalungat, sabi ni Elder Chin na may halong pangungutya at pagmamataas sa kanyang boses. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Elder Chin nang mapansin niya ang isang bagay na hindi inaasahan sa ating bida, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaugat-ugat. Kahit na nahihirapan si Chang Xiao ay pilit pa rin ngumiti at kinutya ang lakas ni Elder Chin. Talagang lakas mo, Elder Chin, pero kahit mahina ako kaya ko pa rin makipagsabayan sa iyo, sabi niya na may halong pagmamalaki at determinasyon, habang si Elder Chin hindi makapaniwala na nagawa pa sa ating bidang magyabang. Ang dalawang kalaban ay humakbang palayo sa isa't isa, humihinga ng malalim at naghahanda para sa susunod na pag-atake. Ang tensyon sa pagitan nila ay nararamdaman at ang labanan ay malayo pa sa pagtatapos. Sambit pa sa ating bida habang nakangiti na ang Azure Dragon Yanyu Blade ni Lord Guan ay 82 Jin hindi 28 Jin. Bakit sa tingin mo ay parang ang Underwater Divine Needle ni Sun Wukong na maaaring lumaki ng napakalaki? At take note sa paghahambing na ito. Ang nagsasalita ay nagpapakita ng paghanga sa lakas at kapangyarihan ng dalawang sandata, ngunit pati na rin ang pagtataka kung bakit ang Azure Dragon Yanyu Blade ay tila hindi gaanong mabigat sa pakiramdam ng gumagamit nito. Kinailangan ko ng 5 beses na mas malakas na puwersa pagkatapos nito. May napansin akong isang sistema dahil ito ay isang produkto ng Divine Change, dapat itong maging extraordinary. Pinaliwanag sa system ang dapat gawin sa ating bida. Kamakailan maraming peach blossoms sa paligid mo, tanging ang pagiging kasama ng mga babae ang magpapalabas ng buong potensyal ng talam, kaya't hindi tuloy na ipinta ang pagmumukha sa ating sa ngayon. Sa mukha ni Elder Chin pinagsabihan niya si Chang Xiao na nakapigilan ng mahabang talam ang aking mace. Mukhang hindi naman gaanong masama ang grado ng talam mo, pero sa lakas ko lamang kaya kitang durugin, kaya ang advantage ay nasa akin. Gumamit agad si Elder Chin ng 10,000 Golden Lightning kaya ang kanyang buong katawan ay nabalutan agad ng isang dilaw na aura ng kapangyarihan. Ang hangin ay napuno ng kuryente at ang lupa ay nanginginig sa lakas ng kanyang atake. Tumatakbo si Elder Chin ng mabilis, ang kanyang mga paa ay halos hindi na namamalayan sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng malakas, tila ba may apoy na nagbabagang apoy sa loob ng kanyang mga mata. Ngumisi si Elder Chin habang inaatake si Chang Xiao, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kasiyahan, ngunit si Chang Xiao ay naging alisto at mabilis na tumalilis patagilid, iniwasan ang matinding atake ni Elder Chin. Napasigaw kaagad si Elder Wang, hindi maganda ang aking espiritual na kakayahan kasama ang aking sandata at teknik sa martial arts ay lumikha ng isang puwersa na hindi bababa sa 20,000 Jin. Nagpapakita ng paghanga at pagkilala sa lakas ng atake ni Elder Chin. Ang kombinasyon ng kanyang espiritual na kakayahan, sandata, at teknik ay lumikha ng isang napakalakas na puwersa na kayang magdulot ng malaking pinsala. Balik sa ating bida, napansin naman ni Chang Xiao ang kapintasan sa mga atake ni Elder Chin na hindi talaga ito ang tunay na lakas niya at teknik. At take note ng mga atake ng MC ay hindi talaga mga teknik, siya ay sumisigaw lang ng mga random na lore tungkol kay Guan Yu. Kasabay ng kanyang sigaw, mabilis na winasiwas ni Chang Xiao ang kanyang dambuhalang Guan Yu sword na tila ba isang higanteng anino ng kamatayan. Kasabay nito ginamit niya ang Peach Garden Free Floats, isang teknik na lumilikha ng isang serye ng mga maliliit na pag-atake na tila ba mga lumilipad na petals ng peach blossom. Mabilis na sinangga ni Elder Chin ang kanyang mga kamay sa harapan ng kanyang dibdib, ngunit hindi niya inaasahan ang lakas ng atake ni Chang Xiao. Ang impact ng Peach Garden Free Floats at ang dambuhalang Guan Yu sword ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa kanyang dibdib, na tila ba isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya. Nagkaamag ang dalawang espada ni Elder Chin dahil sa malakas na impact ng Peach Garden Free Floats. Kinukot siya ni Chang Xiao sa kanyang kalaban habang nakangiti sa pagiging walang saysay ng mga pagtatangka ni Elder Chin. Kahit gaano kalakas ka, ginawa mo pa rin akong bata. Tinuhag sa ating bida Elder Child at kasabay nito gumamit rin siya ng Warm Wine Cots Huaxiong. At take note, si Huaxiong ay isang general na naglilingkod sa warlord na si Dong Zhuo. Siya ay kilala sa kanyang lakas at tapang sa labanan at isa sa mga pinakamalakas na general ni Dong Zhuo. Napangiting tagumpay si Chang Xiao sa pagkakataong ito dahil nagawa niyang gawing bata ang kanyang kalaban. Ang kanyang mga mata ay naglilisik sa kasiyahan at ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng isang makapangyarihang aura. Hanggang sa hindi na inaasahan, biglang nahati sa dalawa ang espada ni Elder Chin. Nagawa ni Fan ang espada ay ba nawala ng lakas at integridad at nahulog sa lupa na 2 piraso.
Imposibleng talaga ang espada ni Elder Qin ay biglang nahati sa dalawa at hindi alam kung ano ang sanhi ng pagkasira nito. Ang tanong ay kung paano makakabangon si Elder Qin sa labanan na ito ngayong nawalan siya ng kanyang sandata. Sumugod na rin ang ating bida gamit ang kanyang Void Step at binalutan naman ito ng asul na aura. Bagamat nasangga ni Elder Qin ang atake ni Chang Xiao, hindi naman naging kampante ang ating bida. Pagkatapos ng kanyang pag-atake, gumamit siya ng 1,000-mile journey solo ride, isang teknik na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay ng malayo sa isang iglap. Diniinan pa ni Chang Xiao ang kanyang dambuhalang espada, na nagdulot ng labis na hirap kay Elder Qin sa pagsangga gamit ang kanyang maliit na espada. Ang laki at lakas ng espada ni Chang Xiao ay hindi kayang pantayan ng maliit na espada ni Elder Qin. Hindi pa rito nagtatapos, bawat was-iwas ni Chang Xiao sa kanyang dambuhalang espada ay sinasabayan niya ng mga mantra na solo to the meeting. Ang mga salitang ito ay nagdaragdag ng lakas at intensyon sa kanyang mga pag-atake. Ang pagkatali ng espada ni Chang Xiao ay tumagos sa likuran ni Elder Qin, ngunit dahil nakayuko ito ang talam ng espada ay tumama pa rin sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi matitiis at si Elder Qin ay napayuko na lang sa sobrang sakit. Sa pagtingin ulit sa espada na ginawa ni Fan, nagiging dalawa na lang ito at wala na itong itaas, nagiging pangkalahati na lang ang kanyang espada. Ay hindi maipinta sa gulat at takot, dahil baka nga mapatay na siya ni Chang Xiao ngayon. Pagkatapos tinaas ni Chang Xiao ang kanyang espada, dahan-dahan itong naglalakad patungo kay Elder Qin na tila ba walang pag-asa na makaligtas. Sa mga kilos ni Chang Xiao ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at lakas at si Elder Qin ay tila ba walang pag-asang makipagtagisan ng talino at lakas sa kanya. Gayunpaman, pinagtatawanan ng lubusan ni Chang Xiao ang kalagayan ni Elder Qin dahil nakareceive ito ng malaking pinsala pagdating sa kanyang espada. Ang espada ng Gunyuan Sword ay mayroong ibang lakas at kapangyarihan na hindi kayang pantayan ng ordinaryong espada. Gumamit si Chang Xiao ng Royal and Brave Guanyun Zhang, isang teknik na nagpapalakas sa kanyang mga pag-atake. Ang bawat pagwasiwas niya sa espada ay tila ba nagiging marami at ang kanyang mga atake ay nagiging mas mabilis at mas malakas. Anya pa ni Elder Qin na wag na ituloy ni Chang Xiao ang kanyang pag-atake, ngunit nabitiwan na ito ng ating bida kaya dumiretso na ito sa kanya. Ang kaluluwa ni Elder Qin ay hindi pa maproseso ang atake na patungo sa kanya at siya ay nagyelo sa takot at pagkabigla. Hanggang sa yumanig ang buong arena, at nahati naman dito kaagad ang mga debris at kahoy. Ang lakas ng pag-atake ni Chang Xiao ay nagdulot ng malaking epekto sa paligid, at ang arena ay tila ba nagigiba sa gitna ng labanan. Hindi pa rito nagtatapos ang pang-atake ni Chang Xiao, dahil tumagos pa ito sa kabundukan at nahati sa dalawang piraso ang kabundukan. Ang lakas ng pag-atake ay walang katapusan at ang kabundukan ay tila ba nag-iba sa gitna ng pag-atake. Ang arena ay nagmistulang isang tahimik na tanawin na lamang, ngunit ang realidad ay ang labanan na naganap dito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paligid. Dahan-dahan na rin gumuho ang mga bato habang sa gitna nitong mausok, may isang figure na lumabas, walang iba kundi si Elder Qin. Napakomento ito sa lakas ni Chang Xiao dahil nasugatan ang kanyang isang braso at siya ay paili na napasabi na lamang siya na hindi talaga basta-basta si Chang Xiao pagdating sa lakas, dahil kahit gaano pa ito kalayo sa kanyang agwat ng lakas nakuha pa rin siyang matalo nito. May mga paa naman na naglalakad patungo kay Elder Qin. Ngunit kasabay nito ay nagpakita na rin si Chang Xiao at pinakawalan niya ang kanyang aura na sinamahan pa ng malakas na hangin. Siya ay nakatayo ng matikas, nagpapakita ng kanyang lakas at kapangyarihan, ngunit kabaligtaran naman ang itsura ni Elder Qin dahil siya ay nagiging asong sunod sa Niren na lamang nakaluhod at tinitingala si Chang Xiao na sobrang lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto, at siya ay tila ba walang ibang magawa kundi ang aminin ang lakas ng kanyang kalaban. Sa likuran naman ni Chang Xiao, nagpakita ang anino ni Guanyin. Sarkastikong sinabi sa kanya na kahit hindi siya kalakasan, kaya niya pa rin makipagkompetensya sa ibang mataas na nilalang. Binigyan naman kaagad ni Chang Xiao ng mapang asor ng ngiti si Elder Qin at sinabihan siya na nandito na maghawakas ang kanilang debate. Ang tono ni Chang Xiao ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki, samantalang si Elder Qin ay tila ba nawala ng pag-asa at respeto sa kanyang kalaban. Matapos ang kanilang labanan,
May inabot naman si Elder Chin para hindi na makipag-areglo at binigay ng tanga na spring water sect ang kanilang clan bilang regalo. Hindi pa rito natatapos dahil binigyan din ni Elder Chin si Chang Xiao ng 10 milyon liang bilang kompensasyon sa kanilang labanan. Ang galaw ni Elder Chin ay nagpapakita ng kanyang respeto at paghanga sa lakas ni Chang Xiao at siya ay handang makipag-ayos at magbigay ng respeto sa kanyang kalaban. Nanggagalaiti pa sa galit si Elder Chin dahil natalo siya at napilitang magbigay ng 10 milyong liang. Hindi niya matanggap ang pangyayari at tila ba nag-aapoy sa galit. Samantalang si Chang Xiao ay nanatiling kalmado at sinabihan si Elder Chin na bitawan na ang pera para hindi na lumala ang kanilang bangayan. Ang tono ni Chang Xiao ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki at siya ay handang tapusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pera. Kung hindi niya bibitawan ang pera, baka nagsuntukan pa sila. Hinablat na ni Chang Xiao ang pera para wala nang makuha si Elder Chin kahit katiting na peso. Simula ngayong araw ang competition ay magwawakas na. Alam kung maganda ang aking pinakita bilang isang sect leader at halimbawa ako bilang isang magandang ehemplo ng mga disciple ko. Kasabay nito agad na tumalikod si Chang Xiao para umalis na at sinabihan niya kaagad si Elder Chin na gugugulin niya ang mabait na pakikitungo sa susunod nilang pagkikita para hindi na niya ito makutungan pa. Ang tono ni Chang Xiao ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki samantalang si Elder Chin naman ay naiwan sa kanyang galit at pagkadismaya. Ang kanilang pag-uusap ay nagtatapos sa isang hindi pagkakaunawaan, ngunit tila ba may mga plano si Chang Xiao para sa kanilang susunod na pagkikita. Jun Chang Xiao, ang Noble Spirit Sect at ang iyong Iron Bone Sect ay hindi maaaring magkasama. Hindi kami maaaring magkaroon ng kapayapaan hanggat ang iyong sekta ay patuloy na lumalaganap at sumasalungat sa aming mga prinsipyo. Puno ng galit at pagkasuklam. Samantalang si Chang Xiao naman. Haze Alliance Leader Chin, hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito. Ang iyong galit at pagkasuklam ay hindi makakatulong sa ating relasyon at take note, ang Haze ay tunog ng pagsisisi o pagdadalamhati sa kulturang Vietnamese, na nagpapakita ng emosyon ng nagsalita. Ang iyong mga alagad ay pinarusahan tulad ng mga apo at ikaw mismo ay pinarusahan tulad ng isang anak, ngunit ikaw pa rin ang nagbigay sa akin ng 10 milyon. Hindi ko alam kung ano ang iyong intensyon, ngunit tila ba ikaw ay isang taong may malalim na pag-iisip at hindi nagpapakita ng kanyang tunay na damdamin. Pinagsabihan ni Chang Xiao si Elder Chin na kung umiyak ito, babawiin nila ang lahat ng tinatagwa nitong buhok sa kilikili at bubunutin niya para maging sa kanya, kaya't pinigilan na lang ni Elder Chin ang kanyang luha na balaksan ng bubuhos. Hindi niya gusto na makita ni Chang Xiao ang kanyang kahinaan. Ang pagbabanta ni Chang Xiao ay nakakatawa, ngunit mayroon din itong elemento ng kabagsikan at pagiging mapang-uyam. Napigilan ni Elder Chin ang kanyang luha, ngunit hindi na niya ito napigilan pa at bumuhos na ito. Napaluhod siya habang humahagulhol sa pag-iyak. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Samantala si Chang Xiao ay umalis na habang nakabungisngi sa kanyang bulsa at sinabihan si Elder Chin na parang babae. Kung makaasta, ang tono ni Chang Xiao ay puno ng pagmamalaki at pagyayabang, samantalang si Elder Chin naman ay nawala ng pag-asa at nasaktan sa mga salitang dinitiwan ni Chang Xiao. Makalipas ang ilang sandali, pinagpawisan habang nakaupo na si Elder Chang Xiao na pinigilan ko ang aking sarili hanggang sa makalabas ako ng bundok. Ang 5 galaw na ginawa ko ay ubos na ubos ang aking mental at pisikal na lakas. Hindi ko alam kung paano ko pa nagawang makalabas ng buhay. Nag-notice kaagad ang system sa ating bida. Sa aking kalkulasyon, ang host ay kailangang palakasin ang kanyang lakas hanggang sa umabot sa 150,000 Jin. Saka lamang niya magagamit ang Asher Dragon niya. New Blade. Sa isip ni Chang Xiao, napakalakas na nito ngayon pa lang. Kaya't isipin mo kung gaano kalakas ang Martial Saint Soul. Pagkatapos agaran ng lumapit ang mga disciple sa ating bida para kumustahin ang kanyang kalagayan doon sa mismong paglalaban nila kanina. May isa namang lalaki na lumuhad habang may dala itong isang tao na hindi pa natin alam kung sino. Bigla na lang may lumitaw na Drizzle House sa harapan nila, at hindi maiwasan ni Li Qingyang na magtaka sa presensya nito, lalo na't may dala itong isang mamamatay tao. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya agad sa Drizzle House. Kapitan ng Drizzle Hall, Little B, sabi ng assassin. Mula nang bumaba ang pinuno ng sekta sa bundok, may 6 na mga mamamatay tao na lihim na sumusunod sa kanya at hindi ako sa kanila. Ang assassin ay malamig at walang emosyon, samantalang ang kanyang mga salita naman ay nagbabala ng panganib at pagtatanong sa mga naruroon. Pinagpawisan tuloy ang pagmumukha sa ating bida habang napasabi, may kapangyarihan ka ng gold card. Pero isa lang ang napatumba mo. Mukhang malakas din pala ang mga killer na ito, ngunit hindi sapat upang madaling matalo ang mga makapangyarihang killer.
Ikinwento ng assassin ang kanyang karanasan kanina bago siya napunta rito habang naglalakbay siya nakasalubong niya ang isa pang assassin kaya't naglaban sila nagawa niyang madala ang isa at ngayon ay makikita nila ito sa harapan nila pero ang 5 sa mga kasama nito ay nakatakas pero ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng detalye sa nangyari. Sa una, tumatakbo pa ang mga assassin dahil hinabol sila ng kapwa assassin na nagdulot ng labanan at pagtugis hanggang sa nagawa ng isa sa kanila na madakip ang isa sa mga assassin, at ang iba ay nakatakas. Habang tumatakbo ang dalawa napasambit na rin ang isa nitong kasamahan na Big Bro Third Brother ay pinatay nila akala ko ba hindi ganoon kalakas ang kanilang deteksyon hindi katakataka na walang nakabalik sa mga kapatid na pinadala natin kanina. Drizzle Tower ang nagturo sa atin upang maging mga mamamatay tao at sinabi namin na umabot na kami sa antas ng mga profesional na killer paano kami madaling matutuklasan ang tono ng nagsalita ay puno ng pagtatanong at pag-aalala sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga killer. Hanggang sa kanilang pagtakbo, nakarating na rin sila sa loob ng Iron Bone Sect pinagmamasdan muna nila ang kapaligiran habang nakatago sa likod ng isang dambuhalang kahoy pero nakatayo at handang kumilos sa anumang oras ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mga galaw ng mga nasa loob ng sekta, nagbabantay sa anumang panganib na maaaring dumating. Talaga bang mga profesional ang tawag nila sa kanilang sarili ganito ang kanilang standard? Hindi ko alam pero siguro minsan ang mga estudyante ng Drizzle Crash Course ay kailangan ng ilang salita ng encouragement para magpatuloy at sana legit naman ang mga salitang yun. Nagsalita ay seryoso at nagbabala, samantalang ang kanyang mga salita naman ay nagpapakita ng pagtatanong at pag-aalala sa mga posibleng mangyari sa kanilang sekta ang pagtuklas sa direksyon ng kanilang pag-address ay nagdudulot ng pagtatanong sa mga intensyon ng mga kalaban. Dumating ang lalaking nagdala sa mga assassin kanina, at sa kanyang pagdating ay sinabi niya na nandito sila sa Xiao family ngunit ang kasamahan nito ay nabigla sa bigla ang pagsulpot ng kanilang pinuno sa grupo ng mga assassin iba ang estilo ng kanilang pinuno at tila may ibang paraan siya sa pagharap sa mga sitwasyon. Natanggap ko lang ang ulat mula sa kapatid na nagmamanman sa kanila. Sa araw na ang pinuno ng sekta ay lumipat patungong Noble Spirit Sect ang Grand Elder ng Xiao family ay biglaang nawala sa loob ng ilang panahon. At ang huling kilalang lokasyon bago siya nawala ay isang lugar na madalas niyang bisitahin ang pagtuklas sa huling lokasyon ay nagbibigay ng mga clue sa paghahanap sa kanya. Sobrang elegante naman ang bahay na ito halos gawa sa mga materyales na tanging mga mayayaman lamang ang nakakapagpatayo ang disenyo at arkitektura nito ay nagpapakita ng yaman at luho. Matapos inumin ng body shape ang pill. Oras na para subukan ng ating kapangyarihan lahat kayo ay magbantay ng mabuti huwag hayaang makatakas kahit isa man sa kanila. May mga yabag na naglalakad, parang may paparating na bisita. Pinuno ng sekta ko ay bahagi pa rin ng dugo at laman ng pamilya Xiao bakit kaya ang pamilya Xiao walang pakialam sa aking pagbabalik? Pinaliwanag na lang ni Chang Xiao na dahil mga tanga sila, itinuturing kanila bilang basura at ipinatapon ka sa pamilya Xiao ngunit bumangon ka. Naramdaman nila na ang kanilang katangahan ay nakita ng lahat sa ilalim ng langit, at ngayon ay nag-aani sila ng bunga ng kanilang kahangalan ang dating inapi ay ngayon ang nangingibabaw, at ang dating nangingibabaw ay ngayon ang napahiya. Para hindi tanga ang sarili, pwede lang patayin ka, patuloy lang sila sa mga pangarap nila. Zui, dapat matuto ka sa realidad. Ang parehong laman at dugo ay maaaring hindi magmamahal hindi lahat ng may dugong magkakatulad ay may pagmamahal sa isa't isa ang tono ng nagsalita ay puno ng pagtanggap sa katotohanan at pagtatanong sa mga relasyon ng mga tao. Paulit-ulit na nang ahas ang pamilyang Xiao na saktan ng iyong buhay na parang kaaway kanila hindi ba nila alam na ikaw ay bahagi ng kanilang pamilya. Ngayon pupunta tayo para bunutin ang pako sa iyong puso ay may halong pagtatanong at pag-aalala. Samantalang ang kanyang mga salita naman ay nagpapakita ng intensyon na tulungan ng isang tao na maalis ang sakit o problema na kanyang nararamdaman ang pagbunot ng pako sa puso ay maaaring isang metaphor para sa pagresolba ng isang malalim na problema o sakit sa damdamin. Malapit na sila sa bahay ng pamilya Xiao, napaka-elegante ng bahay at dami pang sekreto ang nakatago mukhang may mga kwento at kasaysayan na hindi pa nabubunyag sa loob ng mga pader nito sana'y mabunyag ang mga sekreto at malinaw ang mga misteryo na nakapalibot sa bahay na ito. Ang bawat sulok ng underground ay may nakabantay na gwardya para siguraduhin na ligtas ang mga bulag na tao, kaya lang naman, nabubulag ang mga tao ng dahil sa yaman, hindi sa literal na kahulugan, kundi sa pagiging bulag sa mga tunay na halaga at prioridad sa buhay. Ang yaman ay maaaring maging hadlang sa pagkakita ng mga mahahalagang bagay.
Nagdadambog ang isang tao habang napasabi na siya housekeeper ang dami ng namatay na mga kapatid natin tatanggap na lang ba natin ang ating pagkatalo? Sambit pa nitong tanga na pangit na ito ay pansamantalang paghinto lamang sa plano ng pagpatay ito naman si Xiao Family Head Housekeeper Xiao Shanhai, ang mga pinuno at matatanda sa ating grupo ay hindi rin kikilos para sa bagay na ito, ngunit ako ay nakaisip na ng isang plano na perpekto para sa ating sitwasyon. Para talagang matalo ang Noble Spirit Sect 7 hanggang 0 at masaktan ang pinuno ng alyansa na si Qin, ang Ironbone Sect ay tunay na isang matibay na kalaban ng kanilang lakas at tibay ay parang bakal na buto na mahirap nguyain. Sa madaling salita ang Ironbone Sect ay isang grupo na hindi basta-basta matatalo. Kung magagamit natin ang kapangyarihan ng ambon magiging madali lang ang lahat. Para itong piraso ng cake at kung makakapag-hire tayo ng isang king-level assassin siguradong magiging mas malakas ang ating kampo ang tanong, posible kaya nating makuha ang tulong ng isang ganoong lakas. Teka lang muna saglit huminto muna ang kanilang pag-uusap dahil may narinig sila na footstep. Bigla silang lumingon at tinanong ang papalapit sino ka ba talaga. Ngunit wala naman silang nakitang kahit na sino ang katahimikan ay bumabalot sa paligid walang anumang ingay o galaw na nakikita. Tila ba'y isang malaking katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Sa pagtingin niya sobrang tahimik talaga ang paligid pero may kakaiba silang napapansin na hindi pangkaraniwan samantalang ang guard ay walang kamalay-malay sa anumang problema. Sila naman ay may pakiramdam na mayroong hindi tama ang kanilang mga mata ay nagtatanong nag-aabang sa anumang senyales ng panganib. At sa wakas, dumating na ang kalaban ng mga gwardiya ay biglang lumipad at nagkagulo samantalang ang dalawa ay natameme sa kanilang nakita anong klaseng kalaban kaya ito ang kanilang mga mata ay nakatutok sa paparating, hindi makikilos sa takot o pagkamamangha. Bumungad sa kanila ang malaking dibdib habang nagsalita na rin ito gusto mo talagang maghintay ng konti matagal para makita kung may magbubunyag pa ng mga sikreto. Hindi mo inaasahan na pinagtatawanan kanilang dalawa o sa madaling salita habang abala kayo sa pag-uusap kami naman abala sa pag-ubos ng iyong mga kasamahan kaya't para kayo mga tanga na nag-usap sa loob ng sarili niyong lungga ang dalawang kasama naman sa babae ay nakapustura ng maangas kilala naman natin ang tatlong ito dahil kasamahan ito ni Chang Xiao. Ang dalawang lalaki ay pinagpawisan sa takot nang makita nila ang plano ng Drizzle House na nasa kamay ng mga kalaban at ngayon nasa harapan na nila ang mga ito. May daladala pang mga kagamitan mukhang seryoso ang mga kalaban sa kanilang plano. Dapat may pag-unawa dito ang mapagpakumbabang ito ay si Xiao Shanhai, at minsan nabisita niya ang inyong respetadong bulwagan kasama ang Grand Elder sambit pa sa isang tanga na nagpaliwanag sa kanyang sarili Hallmaster ako ay isang honor student mula sa iyong third Killer's Crash Course at hindi ko makakalimutan na binigyan mo pa ako ng award mukhang may espesyal na koneksyon ka sa Hallmaster, at hindi mo inaasahang makita siya dito. Nakangisi naman ang babae sa kanila habang nakaangat ang baril nito tama ako nga ang direktor ng Outer Affairs ng Xiao Family mukhang kilala mo talaga ang aking posisyon at papel sa pamilya. Tinaas sa babae ang kanyang baril habang pinapaliwanag sa kanyang mga kalaban na ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay hindi na ang Drizzle Hallmaster ngunit ang Pavilion Master ng Ironbone Sect at take note ang literal na ay Iron Clamor Division Pavilion Master ngunit ang Pavilion Master ng Ironbone Sect hindi mo alam. Pero sabi mo literal na sinasabi nito. Gayunpaman may binunot kaagad ang tanga kaya't mabilis nyo itong binato. Habang nakangisi at pinapatakas niya ang kanyang kasamahan na director habang sinasabi nitong hintayin na lamang siya sa pathway para doon sila magkikita pero ang kasamahan nitong tanga ay umiyak, kaya't hindi maipinta ang kanyang mukha na parang tae. Ang baril ay tumunog bago pa man makalapit ang kutsilyo na binato at bigla na lang nabutasan ang ulo ng kalaban na walan ito ng buhay at bulagta sa lupa mukhang ang Direktor Xiao ay may mga lihim na kakayahan o kaya'y may mga tauhan na handang tumulong sa kanya. Ang pinuno ay nagbigay ng paalala na huwag magtitiwala sa kanino man at sariling desisyon lamang ang dapat pagtiwalaan. Matapos ang malagim na gabi nagsiuwian na ang lahat at katahimikan na lang ang bumabalot. Ang dalawang bida ay naghihintay ng tamang tiyempo sa labas, ngunit si Zuiji naman ay may dalang isang sulo may plano siya na gumamit ng apoy sa kanyang pakikipagsapalaran. Alam ni Zuiji na puno ng alaala ang kanilang bahay para sa kanya, dahil doon siya pinanganak at lumaki ngunit sa isang iglap, nasira ang lahat dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga sect leader.
Sambit pa ni Chang Xiao kay Zuiji, para maputol ang masamang kapalaran sa pamilyang Xiao sisimulan niya ang apoy may mga plano si Chang Xiao para kay Zuiji at sa pamilyang Xiao at ang apoy ay magiging bahagi ng pagbabago. Naintindihan ni Zuiji ang ibig sabihin ni Chang Xiao, kaya't mabilis niyang binato ang sulo mula ngayon si Xiao Zuiji ay handang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Xiao, na tila ba malamig at walang puso para sa kanya at take nga pala ang pagbanggit sa pangalan ni Zuiji ay nagpapaalala sa iyo ng isang kilalang karakter na si Luigi. Tumalikod na si Chang Xiao habang sinasabi kay Zuiji na mula ngayon, ang kanyang bagong identidad ay papangalanan ng Luigi at naghihintay pa rin si Luigi na matupok ng apoy ang kanyang pinagmulan, simbolo ng pagputol niya sa nakaraan at pagtanggap sa bagong pagkatao. Ang apoy ay hindi lamang pisikal na nagbabago, kundi pati na rin simbolikong paghahati sa kanyang dating buhay bilang Xiao Zuiji. Nakangising tugon ni Chang Xiao simula ngayon ay siya na ang nag-iisang Xiao Luigi, na kinuha sa Ironbone sect katigwan niya ngayon ang kanyang tunay na identidad, at magsisimula sa bagong buhay na puno ng misteryo at pagbabago ang apoy na sumunog sa kanyang nakaraan ay nagbigay daan sa kanyang bagong pagkatao. Ang malakas na apoy ay tumupok sa buong gusali ng Xiao family, at napansin agad ng ibang tao ang nagbabagang apoy. Sumigaw sila ng tulong at kumuha ng tubig upang hindi na lumala ang apoy at matupok ang ibang mga bahay sa paligid. Ang apoy ay kumakalat ng mabilis, at ang mga tao ay nagtutulungan upang maapula ito bago pa man kumalat sa buong lugar. Ang bahay ng Xiao family, na dating napakaganda at elegante, ay ngayon ay simbolo na lamang ng nakaraan ng apoy na tumutupok dito ay tila ba sumisimbolo rin sa pagbagsak ng kanilang kapangyarihan at impluensya at mula sa malayo makikita na rin ang pagtupok ng buong lungsod ng Family Xiao, na parabang ang apoy ay kumakalat hindi lamang sa isang gusali kundi sa buong pamana at legacy ng pamilya. Nagsitakbuhan ang mga tao, nagtutulungan upang maapula ang malakas na apoy na kumakalat sa lungsod ng Family Xiao. May mga kumuha ng tubig, may mga gumamit ng mga kagamitan upang labanan ang apoy, at lahat ay nagtutulungan upang maiwasan ang mas malaking sakuna. Nagtutulungan ang mga tao upang maapula ang apoy at hindi na kumalat sa buong lungsod, ngunit may mga iba na tila ba nawawalan ng pag-asa dahil sa lakas ng apoy. Hindi nila alam kung paano sisimulan ang pag-apula dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, at ang takot ay nagsisimula ng kumilos sa kanilang mga puso. Ang apoy ay patuloy na kumakalat at ang mga tao ay kailangang magtulungan upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Habang ang mga tao ay abala sa pag-apula ng apoy, may mga ibang tao naman na nagdarambong at sinamantala ang gulo. Isa sa kanila ay sinipa ang isang kahoy na natira mula sa sunog, na parabang walang pakialam sa mga paghihirap ng iba. Ang kaguluhan ay patuloy na lumalala, at ang mga tao ay kailangang mag-ingat hindi lamang sa apoy kundi pati na rin sa mga masasamang loob na sumusulpot sa ganitong sitwasyon. Ang Grand Elder ng Xiao family ay tila ba hindi naniniwala sa paliwanag tungkol sa aksidente sa dami ng tao at sa mga nangyari. Tila ba may higit pa sa simpleng aksidente ang sanhi ng malaking sunog na ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at pagtatanong na para bang may alam siya na hindi pa nabubunyag. Mabilis na inutusan ng Grand Elder ang isang lalaki na imbestigahan ang sanhi ng apoy at kung saan ito nagsimula. Samantala, may lumapit sa kanya na isang lalaki at tinawag siya sa kanyang titulo bilang Grand Elder. Ang lihim na silid ay may mga bakas ng dugo ngunit hindi namin makita ang aming mga tauhan kahit saan. Ni hindi man lang nila iniwan ang kanilang mga bangkay. Ani ng Second Elder ng Xiao family. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot samantalang ang kanyang mga salita ay naglalarawan ng isang napakalaking misteryo at panganib na humahantong sa pamilya. Kahit na ang isang bulag ay masasabi na si Xiao Shanhai at ang mga mamamatay tao na aking pinalaki ay pinatay ng isang tao. Sino ba talaga ang nang-ahas na tumapak sa buntot ng tigre? Ang galit at pagdududa ay kitang-kita sa mukha ng Second Elder. Kailangan nating maghintay muna sa patriarka na lumabas sa kanyang closed-door cultivation bago tayo makapagdesisyon kung ano ang gagawin. Pero nag-aalala ako na ang apoy na ito. Ang Second Elder ay tila ba nag-aalala sa mga nangyayari at sa posibleng mga kahihinatnan nito sa pamilya. Sa kabilang banda lumipat na ang ating eksena dito sa ating bida. Ang pamilya Xiao ay may malaking lakas at impluwensya ngunit tila ba may mga paraan pa rin para sila ay matalo o mapabagsak.
Sa ulat mula sa Drizzle Pavilion, nabanggit na ang pamilya Xiao ay may mga pangunahing negosyo sa pagmimina, mga gamot o pills, at mga halamang gamot o herbs. Kung pagbabasehan ang mga negosyo ng pamilya Xiao, posible na ang kanilang pills at herbs ay may kinalaman sa industriya ng kalusugan at kagalingan. May mga kumpanya tulad ng Southstar Drug na nagbebenta ng mga gamot, vitamina at iba pang produkto para sa kalusugan. Ang pagmimina naman ay maaaring tumukoy sa pagkuha ng mga mahahalagang mineral o resources na ginagamit sa iba't ibang industriya. At ngayon sisimulan ko sa ibang step para makuha ko ang iba't ibang pamana ng Xiao family na basag tuloy ang isang chess pawn. Magnakaw sa bunganga ng tigre ay isang matapang at mapanganib na gawa, ngunit ang maghanap ng butas sa maraming karayom ay isang mahirap at nakakalito na gawain. Matapos ang lahat ng maraming pagtatangka sa ating bida, nag-cut off muna ito sa kanyang tungkulin kaya't bumili muna ito ng mga armas para sa kanyang dalawang disipulo. Kasabay nito nakabili na si Chang Xiao kaya't nasama na ang dalawang armas. Ito ang gantimpala nilang dalawa dahil sa mahusay nitong performance nilang pinakita doon sa battle arena. Nakuha naman kaagad ni Ye Xingchen ang isang baston habang Kang Lu Xiao ay isang espada na gawa sa purong Divine Stone. Nagpasalamat naman silang dalawa sa ating bida dahil 0 sa natanggap nilang gantimpala. May naisip naman si Ye Xingchen ngayon na kamangha-mangha dahil simula ngayon mag-practice na siya ulit sa kanyang Tyrant Sword Arts. Ang buong boses ni Ye Xingchen ay lumabas hanggang palasyo dahil naghahanap ito ng katapat para sa kanyang pag-practice ng Tyrant Sword Arts. Makalipas ang ilang oras sa paghahanap ni Ye Xingchen, nahanap niyo na rin ang kanyang senior brother at nagtanong naman ito kaagad kung ano ang dapat nilang gagawin dahil bigla lamang itong nag-aya sa kanya na makipag-sparring. Nakangisi namang tugon Ye Xingchen na gusto lamang yung makipagtunggali sa kanyang senior brother para ang kanyang Tyrant Sword Arts ay mapraktisan niya ng wasto at para na rin magamit ng lubusan. Kasabay nito hinito ng mabilisan ni Ye Xingchen ang kanyang espada. Ang bawat pagtatangka ni Ye Xingchen ay nasa lag lamang sa kanyang senior brother, subalit medyo nahihirapan pa ang kanyang senior brother dahil sa lakas nitong pagbasiwas ni Ye Xingchen. Ang isang pagtatangka ni Ye Xingchen ay muntikan ng tumagos sa espada sa kanyang senior. Kasabay nito mabilisan niya na ring pinuri ang kanyang senior na si Wu Xingchen dahil 10 galaw ay nakating beads ito kaya't hindi na rin masama ang kanyang pinapakita na performance sa kanya. Nagyayabang rin ito sa kanyang senior dahil kahit na pinakita lang siya ng kaunting galaw ay sobrang manghana ito, lalo na umilo ang mga mata ni Ye Xingchen dahil ipapakitaan niya ulit ang kanyang senior ng isang galaw na hindi basta-basta makikita ng karaniwang pangtao lamang. Ang mga ngiti ni Ye Xingchen ay parang isang demonyo dahil gagamitin niya na ang kanyang Tyrant Sword Arts, pero pinapaingat muna niya ang kanyang senior baka tumagos ang kanyang pag-atake rito at baka hindi masalo sa kanyang senior brother dahil sa lakas niya ngayon. Matapos sa pagbabala ni Ye Xingchen, agaran niya na bitawan niyang once word instant kaya't bumuhos rito ang malakas na aura habang ang kanyang senior ay nahihirapan sa lagi ng bawat paghampas. Lumaki kaagad ang mga mata ng kanyang senior dahil may nakita ito siyang isang hindi makapaniwalang sandali. Buti na lang nakailag sa wastong oras kung hindi wasak na ang kanyang katawan kaya't ang bawas pagtusok ni Yi Xingchen iniiwasan lamang niya para hindi siya mamatay ng maaga at mawala sa kwento ng ating manhwa. Agad siyang bumawi at bumunot ng kanyang espada para makabawi kang Yu Xingchen. Sa sobrang bilis ng kanyang pagbunot halos di na makita ng actual. Ang dalawang espada ay nagsalpukan kaya't lumikha ito ng malaking pagsabog habang parang nahihirapan ang isa't isa dahil sa lakas ng impact dulot ng mga paghampas nilang dalawa. Matapos ang isang hindi makapigil hininga na labanan, natatanong tuloy ang kanyang senior. 24 na nagalaw nito ay ginawa lamang sa isang galaw kaya't napaisip na siya kung ano na ang antas nito. Sambit pa ni Ye Xingchen at akala ko hindi ka nagmamalasakit sa anumang bagay. Ito ang Tyrant Sword God Art na ibinigay ng pinuno ng sekta, nagpapakita ng sorpresa at pagkamangha sa reaksyon ng isang tao na inaakala mong walang pakialam sa anumang bagay.
Kumikislap ang kanyang mga mata at simula ngayon makikinig na siya sa kanyang sect leader dahil maganda pala ang mga sekreto nito. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang interes at paghanga sa mga sekreto ng sect leader. Sa kabilang eksena umalis siya patungong Sun Hill City pagkatapos niya ibigay sa akin ang aking espada at take note ang dating pangalan ay Huyang, ngunit ngayon ay Sun Hill na. Iniisip ko na ang mga pangalan sa English ay mas madaling tandaan. Sa malubong ang magandang bulaklak.at binigyan si Chang Xiao ng isang bulaklak ng dalagitan. Nagmamakaawa ito na tanggapin ang kanyang bulaklak. Dahil kinuha niya ito sa mataas na kabundukan para lamang maibigay ito sa kanya. Ang pagbibigay ng bulaklak ay isang simbolo ng pagmamahal at pag-aalala at ang pagkuha nito sa mataas na kabundukan ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal kay Chang Xiao. Agad namang tinanggap ng ating bida ang bulaklak na walang pag-alinlangan at pasalamat siya rito dahil appreciate niya ang ganda nito. Hindi pa rito nagtatapos dahil binigyan niya pa ito ng payo sa buhay na dapat magsumikap pa ito para makamit ang kanyang mga pangarap sa hinaharap. Ang payo na ito ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit at pagtulong sa iba at ang kanyang mga salita ay maaaring magbigay ng inspirasyon at motibasyon sa dalagita. Hindi naman nabigo sa pagbibigay ng payo ang ating bida sa dalagita dahil matapos na itong pinagsabihan lumipad ang kanyang puso at nahilimatay ito sa sobrang tuwa. Ang reaksyon ng dalagita ay nagpapakita na ang payo ng bida ay may malalim na epekto sa kanya at siya ay tunay na naantig ng mga salita nito. Pinag-uusapan ng ating bida matapos sa pagtanggap sa bulaklak. Dinadala ang mga alagad na tapaka ng sekta ng Noble Spirit. Ang pinuno ng sekta na si June ay idolo na ngayon ng ating county sect leader. June, pwede ba akong magpa-autograph? Napakagwapo ng pinuno ng sekta, napakaliwanag ng pinuno ng sekta. Ang eksenang ito ay puno ng paghanga at adorasyon sa pinuno ng sekta, at ang kanyang mga tagasunod mga fan na nag-aabang ng kanyang autograph. Pinagpawisan at sinisamas ang ating bida habang nakaupo ito. Medyo kakaiba ang pinuno ng sekta. Bakit siya nakaupo sa gitna ng kalsada na may kakaibang itsura sa mukhan? Saad pa isa-isa na pinagpawisan na baka nawalan siya ng katinuan dahil sa sobrang tuwa matapos talunin ang Noble Spirit Sect. Katangi-isip lang pala ang lahat ng kaganapan sa ating bida dahil kahit umagang tapat nag-i-imagine pa rin ito hindi tuloy may pinta ang pagmumukha nito na parang isang tanga. Lumipat muna ang ating eksena dito sa isang lalaking nagsasalita. Nagtaka ako kung bakit naglaan ng oras ang pinuno ng sekta para personal na pumunta dito. Ipapadala ko lang ang mga halamang nakolekta namin sa iyong sekta maliban kung nagawa mong gumawa ng bagong uri ng tableta. Napabuntong hininga muna ang ating bida bago ito nagsalita sa kanyang kausap. Huwag na nating pag-usapan yon. Dagdag pa ni Elder I na hayaan mo akong hulaan tungkol ba ito sa pamilyang Xiao. Napangiwi tuloy ang mukha sa ating bida nang dahil mabilis lamang nalaman ni Elder Si ang kanyang sitwasyon. Natanggap ko ang balita tungkol sa pagsunog ng negosyo ng pamilya Xiao. Sa tingin ko hindi talaga sila inosente. Bukod pa rito, isa sa mga tanyag na disipulo ni Sect Leader Jun ay may matinding galit sa pamilya Xiao at gustong sila'y mapatay. Gaya ng inasahan kang Elder ay hindi nakakagulat kung bakit siya isa sa mga nangungunang negosyante sa Sun Hill City. Mula sa ilang piraso ng impormasyon at sa katotohanang napunta ako rito ngayon, nahulaan niya ng tama ang karamihan. Ang lakas ng pamilyang Xiao ay hindi kasing lakas ng sektang ikapitong ranggo, ngunit talagang naglakas loob silang saktan ka. Sinipa talaga nila ang isang metal plate sa pagkakataong ito at take note, ito ay nagpapakita ng paghanga sa tapang ng pamilyang Xiao, ngunit din ang pag-aalala sa kanilang kapalaran dahil sa kanilang paghamon sa sektang ikapitong ranggo. Ang pag-set up ng sarili nilang silong ay isang idiomatikong pagpapahayag na nangangahulugan ng paglalakad patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Narinig ko na ang family head AI at ang pamilyang Xiao ay may ilang relasyon sa negosyo. May nilagay sa misa nila na saad pa sa ating bida na ang bote ng recovery pills na ito ay tanda ng sinseridad mula sa akin. Alam ni Elder I ang halaga ng recovery na nilagay sa ating bida, ngunit sinabihan muna niya ang ating bida na ninuno ng sekta ay pagmamalabis. Ang bote ng mga tabletang ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon sa merkado ng tama ngayon. Tumawa at nagbigay respeto ang ating bida kang Elder I na dahil sinisira ko ang ilan sa iyong negosyo,
Kailangan kong bigyan ka ng ilang mga reparasyon kaya tanggapin mo muna ang paunang bayad ko dahil para hindi tayo magdigma. Makatitiyak ka dahil ikaw ang Diyos ng kapalaran ng aming pamilya ay ihihinto ng pamilyang ay ang lahat ng negosyo sa pamilyang Xiao bukas. Dahil pumayag ang ulo ng pamilya pagkatapos ay maaari kong isaalang-alang ang aking layunin sa pagpunta dito bilang nakamit. Napasigaw ang patriarka sa kanyang second brother bakit ganun ang AI family mas pinili pang magbayad ng 10 beses kaysa panatilihin ang ating halamang gamot hindi siya makapaniwala nang marinig na umabot sa 20,000 pera ang hinihingi ni Chang Sao 20,000 bulalas niya gulat na gulat sa laki ng halaga. Pinaliwanag ng second brother na hindi sila nagbigay ng dahilan bagkus isang sulat lang mula sa AI patriarch ang ipinadala mahigpit ang laman narito ang kabayaran wala nang ibang paliwanag mas lalo tuloy nagduda ang patriarka at sa isip niya may tinatago ang AI family. Habang binabasa ang nakasulat sa papel nanginginig sa galit ang elder nakalagay doon mula sa araw na ito puputulan ng pamilya AI ang lahat ng ugnayan at negosyo sa pamilyang Xiao ang sulat ay pirmado ni AI Shangwei mismo at upang patunayan ang katotohanan nito naroon pa ang selyo ng kanilang patriarka ang bigat ng bawat salita ay parang matalim na talam na tumatarak sa puso ng pamilya Xiao. Ang ating pamilyang Xiao, talagang nakasakit tayo ng isang makapangyarihang tao mariing saad ng elder. Isipin ninyo, upang ang pamilya AI ay handang talikuran tayo at tumanggi sa parusang halos 10 beses na halaga ang pinagmulan at likod ng taong ito hindi natin maisip kung gaano kabigat. Sino ba naman ang na-offend natin mariing sigaw ng patriarka habang nanginginig ang boses wag mong sabihing ang Ironbone sect ang ating nakalaban na patigil ang lahat hindi sila makapaniwala kung si Chang Sao ang may kinalaman paano nagkaroon ng ganoong koneksyon iba pala ang pinagmulan at bigat ng kanyang likuran kaysa sa inakala nila. Kung iisipin hindi posible saad ng isang elder habang nakakunot noo okay naman ang martial prowess nila pero sa kabuuan 8th rate sect pa rin sila. Tiyak na hindi sila sapat na makapangyarihan para igupo ang pamilya ay lalo na para magpasigla sa kanila ng ganito kalaking desisyon. Upang magkaroon ng ganoong kapangyarihan at lakas ng loob na hindi makipagkaibigan sa pamilyang Xiao malamang ang Bei family ng Liang City ang nasa likod nito. Sa ngayon kumalma muna tayo kahit na wala ang pamilya ay bilang pangunahing supplier makakabili pa rin ng Xiao family ng mga halamang gamot sa ibang tindahan pero hindi natin may kakaila maraming customer ang mawawala at tiyak na babagsak ng malaki ang ating kita. Kuya huwag kang masyadong mag-alala nasa atin pa rin ang minahan at iyon ang pinakamahalagang pinagkukunan ng yaman. Ngunit napagtanto ng kanyang kuya na may mali sa mga detalyeng ibinibigay sa kanya dahil dito tila nagulat siya at hindi makapaniwala sa natuklasan. Kaagad niyang inutusan ng kanyang kapatid, ngunit halatang pinagpapawisan nito sa kaba dali ipadala agad ang puwersa ng ating pamilya sa minahan, hindi natin pwedeng pabayaan yun ang linya ng buhay ng ating ekonomiya at dapat itong protektahan sa lahat ng paraan. Lumipat ang ating eksena sa madilim na kagubatan ng Xiao Family 9 vicinity tahimik ang paligid tanging huni ng mga kuliglig at kaluskus ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may namumuong tensyon. Bit-bit ng panot ang kanyang piko sabay bulong sa kasamang barumbado ang balbas ang pamilyang Xiao puro kalokohan buong araw tayong nagpapakahirap pero barya lang ang napapala natin sumagot naman ang balbasan bahagyang iritado old mo malapit na tayong magsimula sa trabaho tigilan mo na yang pagrereklamo. Mag-ingat ka bulong ng balbas kapag narinig ka ng supervisor ng Xiao family siguradong bubugbugin ka na naman biglang natigilan siya napansin ang kakaibang paligid na paawa ang kanyang mga mata teka parang mali ang napuntahan natin. Dahil sa kaba at pagkabigla, sabay-sabay nilang nabitawan ang mga dalang piko at maso kumalabog ang mga ito sa lupa umalingaw-ngaw ang tunog sa katahimikan ng kagubatan. Nagsimulang magpawis ang kanilang mga palad habang nagkatinginan sila para bang may kung anong hindi nila inaasahang banta ang nakatago sa paligid. Nagkagulo ang lahat nang mapansin nila ang nakakapangilabot na tanawin ang minahan na dapat ay pupuntahan nila ay biglang naglaho na para bang mismong nilalang ang samikop at winalis ito mula sa kinaroroonan ang
ang dating pasukan na puno ng bakod at lagusan ay wala na, napalitan ng isang malawak na kawalan at nag-iiwan lamang ng malamig na hangin na umuungol sa pagitan ng mga puno, nanginginig na saad ng barumbadong may balbas habang ang panot ay napaurong at halos hindi na makahinga sa takot. Hindi makapaniwala ang ibang maniro sa kanilang nakita, ang ilan ay nanginginig pa sa takot habang bitbit ang kanilang mga gamit. Dali-dali nilang tinakbuhan ang direksyon pabalik upang iulat agad sa pamilyang Xiao ang misteryosong pagkawala ng minahan. Samantala, habang abala ang iba sa pagtakbo at sigaw ng kaguluhan sa itaas ng isang mataas na puno, ay tahimik na nakatayo ang isang anino, ang asasin mula sa Drizzle House. Walang imik na kasilip ito mula sa lilim ng mga sanga. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga manero na parabang isang mandaragit na nag-aantay ng tamang oras upang umatake. Ang ngiti ng asasin ay umaapaw sa saya. Tila ba wala nang mas magandang balita pa kaysa sa kanyang nasaksihan sa katahimikan ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan sapagkat ang buong plano ng pag-atake laban sa pamilya Xiao ay nakumpirma na. Lahat ng detalye, bawat galaw, bawat kahinaan, lahat ay nakalatad sa kanyang harapan at higit sa lahat umaayon ito ayon sa kanilang nais, para bang ang mismong tadhana ay kumakampi sa kanila. Sa kabilang eksena, lumipat muli ang kwento sa loob ng tahanan ng pamilyang Xiao. Ang dating maulap na tanawin ay biglang napalitan ng nakakabinging dagendong ng kulog at nagliliwanag na kidlat na sumasalamin sa madilim na kalangitan. Bumuhos ang malakas na ulan, tila bawat patak ay nagdadala ng bigat ng kasawian. Tahimik lang na naghihintay ang patriarka ng Xiao family, nakatayo sa gilid ng bintana habang pinagmamasdan ang malakas na ulan sa labas. Walang salita, tanging paghihintay sa ulat ng kanyang mga tauhan ang nasa kanyang isipan. May isang tauhan ang dali-daling tumakbo papunta sa patriarka. Habang hinihingal sumigaw ito, Grand Elder, ang minahan naglaho, pati ang mga taong ipinadala natin. Wala ni anino o bangkay na makita. Nang marinig yun, napaluhod ang tauhan, nanginginig habang hinihintay ang kasagutan ng patriarka. Pumula ang mga mata ng Grand Elder, mariin niyang binanggit. Una, nasunog ang Qingyaho, pagkatapos pinutol ng pamilya ay ang lahat ng ugnayan sa negosyo sa atin, at ngayon pati ang minahan ay naglaho. Napakuyom siya ng kamao, nanginginig sa galit. Ito ang unti-unting pagpatay sa ating pamilya Xiao. Kalaunan, bumigay ang Grand Elder, bumuhos ang kanyang luha at kahit ang sipon ay umagos na wala ang dating tikas ng kanyang tindig. Nanginginig ang kanyang tinig habang bulong niya, sino ang may lakas ng loob na pahirapan ang pamilya Xiao? Paano ko haharapin ang ating nakatatandang patriarch sa liblib na lugar? Paliwanag agad ng tauhan sa Grand Elder, may chismis pong kumakalat. Ang pamilyang Bei ay binibili ang lahat ng ating mga tindahan ng gamot, samantala ang pamilyang Wang naman ay lumalapit sa ating mga customer na kumukuha ng ores, para bang sabay-sabay nila tayong pinipiga. Suriin ninyo silang mabuti. Para sa akin, ang lahat ng pamilyang nakikinabang sa kasawian ng Xiao family ay dapat na masusing imbestigahan. Walang dapat makaligtas sa ating mata. Lumipat muli ang ating kwento sa tahanan ng pamilyang Changsao. Sa labas ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ay tila kasabay ng bigat ng mga pangyayaring nagaganap sa loob ng bahay. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, seryosong tumingin ang babae sa ating bida. Hindi na niya napigilan ang tanong na kanina pa niya iniisip. Sabihin mo nga, demonyo ka ba talaga? Nagkalat ka ng chismis sa buong lungsod ng liyang wika ng babae. Ramdam ang tensyon sa kanyang tinig. Ginawa mong tila bawat malaki at maliit na pamilya ay maaaring maging salarin at ang pangunahing sibat ay itinuro mo mismo sa makapangyarihang pamilya Bei. Nakatayo lamang ang ating bida, nakatalikod habang isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa halip na magpaliwanag, pinakawalan niya ang katahimikan na lalo pang nagbigay bigat sa kanyang presensya. Paliwanag ni Changsao, kapag nabaliw ang pamilya Xiao, magiging para silang asong ulol na tumatahol ng walang tigil. Hindi na natin kailangang kumilos ng kahit ano, hayaan na lang natin silang umatake sa mga puno. At take note, ang umatake sa mga puno ay isang Chinese idiom na tumutukoy sa paghabol sa mga bagay na wala naman talaga, parang multo na likha lamang ng sariling isipan. Sabi ni Changsao, Hallmaster Li, ipahinga muna natin ang mga galaw laban sa pamilya Xiao. Mas mabuti kung pagmamasdan muna natin sila sa ngayon.
Mabilis namang naunawaan ng babae ang kanyang pakay kaya tumango lamang ito bilang tugon at agad na umalis. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng sistema sa isipan ni Chang Sao. System scan, sekta kumpleto na ang bilang ng mga miyembro host na abot ang peak martial apprentice. Lahat ng kondisyon ay natugunan. Epic mission aktibo na kasabay nito ramdam ni Chang Sao ang biglaang pag-igting ng enerhiya sa paligid na parabang mismong hangin ay nagbabala ng paparating na hamon. Nagulat ang babae at muling nagtanong sa ating bida, bakit ka biglang natahimik, para kang nawala ng malay sa pag-iisip. Ngunit si Chang Sao ay bahagyang nainis, hindi dahil sa tanong ng babae, kundi dahil abala siya sa pakikinig sa malakas na boses ng kanyang sistema. Sa halip na sumagot kaagad, napailing lang siya at napabuntong hininga. Tila ba nahihirapan sa dalawang bagay na nangyayari sabay-sabay ang tanong ng babae at ang utos ng sistema na nagsimula ng gumalaw. Tumalikod si Chang Sao sa babae at imbes na sumagot ng diretsahan binalik niya ang tanong. Hall Master Lee, narinig mo na ba siya at paano naman ang Death Valley, pamilyar ka ba ron? Dagdag pa ng babae, ang ibig mong sabihin ng Death Valley isa yun sa mga ipinagbabawal na lugar ng Qingyang County. Hindi basta-basta pumapasok doon ang kahit sino. Ayon sa mga ulat may mga mababangis na hayop na nakatira roon, mga halimaw na mas malakas pa kaysa sa mga ninuno ng espiritu. Maraming mandirigma na ang pumasok at wala ni isa ang nakabalik. Hindi pa rito nagtatapos, kahit pa isang high-grade martial artist ang pumasok doon para lang siyang merienda sa mga halimaw ng Death Valley. Ang lakas ng kanilang mga katawan at bilis ng kanilang mga galaw ay lampas sa imahinasyon ng karaniwang tao. Isa lang ang tiyak, ang sinumang papasok doon ay nakatakdang lunukin ng kadiliman. Sabi ng babae may halong pagtataka at kaba. Pinuno ng sekta, bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa Death Valley? Bahagyang pinagpawisan si Chang Sao at kahit pilit niyang pinanatili ang kanyang composure, halata ang hindi totoong ngiti sa kanyang labi. Tumugon siya ng may bahid ng biro, siguro pupunta ako roon para sa isang linggong bakasyon. Misyon sa loob ng isang buwan, tungkulin ng host na pangunahan ng lahat ng alagad papunta sa Death Valley, isang ipinagbabawal na lugar ng Qingyang County para sa 7 araw na survival at combat training. Layunin ng mission: Fire Dragon Beast pumatay ng 0/1, Giant Monkey pumatay ng 10, 0/10, Wind Wolves pumatay ng 100, 0/100, Little Poison Spiders pumatay ng 500, 0/500. Mga panuntunan at kondisyon: dapat magsimula ang paglalakbay sa loob ng itinakdang 30 araw. Ang kabiguan na maabot ang Death Valley o mapatay ang kinakailangang mga halimaw ay magdudulot ng malupit na parusa. Maaaring pagbagsak ng cultivation ng host, pagkamatay ng mga alagad, at pagkawala ng reputasyon ng sekta. Gantimpala sa tagumpay: hindi pa maipapakita ng system misteryong gantimpala na higit sa inaakala ng host. Habang nakatayo si Chang Sao, sumagi sa isip niya, dahil natalo ang Noble Spirit Sect kaya dumami ang mga alagad na lumipat sa atin. Sa una natuwa siya dahil malaking tulong iyon sa kanilang sekta, ngunit ngayon matapos lumabas ang epic mission ng system, nag-iba ang kanyang pakiramdam. Akala ko'y magandang bagay ito pero hindi ko inaasahan na may kapalit na misyon na maaaring ikapahamak ng lahat. Sumakit ang ulo ni Chang Sao, kakaisip kung sino sa kanyang mga disipulo ang dapat niyang isama papunta sa Death Valley. Alam niyang bawat desisyon ay maaaring maging dahilan ng buhay o kamatayan. Habang siya'y malalim ang iniisip, may biglang dumating mula sa likuran isang disipulo niya, humahangos at may dalang mahalagang balita. Parang isang daga na natigilan sa lungga, ang disipulo ay nakaramdam ng matinding presensya nang masaksihan niya ang kapangyarihan ng Divine Two-Earing Sword Art ni Chang Sao. Nilapag ng disipulo ang kanyang espada sa harapan ng ating bida. Bago magsalita, yumuko muna siya ng buong galang at isang malakas na aura ang bumalat sa kanyang katawan. Sa nanginginig ngunit matatag na tinig ay sinabi niya, Sect Leader, mangyaring ipasa sa akin ang Divine Two-Earing Sword Art. Pumayag si Chang Sao, bahagyang tumango at malamig na ngumiti. Maaari mong matutunan ang Divine Two-Earing Sword Art, aniya, ngunit bago yun kailangan mo munang magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa ating sekta. Napatingin ang disipulo, bahagyang kinakabahan ngunit puno ng determinasyon. Sect Leader, anong uri ng kontribusyon ang nais mong gawin ko? Mariing yumuko si Joe Hong, mahigpit ang hawak sa espada at naglalagablab ang kanyang determinasyon. Ganyan ang mga kasanayan sa espada ko. Si Joe Hong,
handang dumaan sa tubig at apoy upang matutunan ang Divine Two-Earing Sword Art. Jo Hong, sa ilang sandali mula ngayon ay dadalhin ko ang mga alagad sa isang lugar na hindi basta-bastang mapapasok, isang nakamamatay na lambak kung saan kahit ang mga nakatatandang mandirigma ay nanginginig sa takot. Huminto siya saglit saka ngumiti ng malamig. Kung nanaisin mong matutunan ang Divine Two-Earing Sword Art, sumama ka. Kung maipapakita mong karapat-dapat ka at hindi ka matitinag sa gitna ng panganib, ibibigay ko sa iyo mismo ang kasanayang iyon. Sect leader, ang mga sword practitioner ay may dalawang hiling lamang sa buhay. Ang una ay ang espada na nagiging laman at buto namin, at ang ikalawa ay ang kasanayan sa espada na siya namang nagiging kaluluwa. Pag-angat niya ng tingin, kumikislap ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kung ang Divine Two-Earing Sword Art ang magbibigay saysay sa aking espada at kaluluwa, kahit sa harap ng kamatayan, hinding-hindi ako uurong. Kahit na sumugod ka sa impyerno, sect leader, ako si Jo Hong, ay handang sumama at sisingilin ito kasama mo. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig na puno ng panata, para bang ang mismong kaluluwa niya ay umiiyak ng katapatan at kagustuhang patunayan ang sarili. Matapos magsalita si Jo Hong, agad itong tumalikod at nagmadaling nag-impake ng kanyang mga gamit, desididong patunayan ang sarili at ipakita ang kanyang halaga. Tahimik lang si Chang Sao habang nakatanaw sa kani, saka napabulong ang taong yun. Nagkukunwari pang magpursigi para makuha ang aking pabor. Pero sa totoo lang, gusto ko na talagang isama siya sa Death Valley. Gayunpaman, napagtanto ni Chang Sao na oras na para tulungan ng grupo, kailangan nilang pinuhin ang mga pil para sa kanilang promosyon. Unang hakbang, pumunta muna siya kay Lumaong Wei upang kunin ang kinakailangang mga halamang gamot. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila muli ang kabundukan. Doon nabala ang matandang si Elder Wei sa pagbungkal at pagbunot ng mga halamang gamot. Ang mga ito'y bihirang uri, mga dekalidad na buto ng damo na kailangang hintayin at alagaan sapagkat matagal bago tuluyang umabot sa ganap na pagkahinog. Ngunit kapansin-pansin, natural na mas malakas ang mga epekto ng mga halamang yun. Nasaksihan mismo ni Chang Sao kung gaano kasaya si Elder Wei sa tuwing usapan ay tungkol sa halamang gamot, at yun ang nagbibigay ng ginhawa kay Chang Sao, ang makita na masaya at abala ang kanyang mga nasasakupan sa bagay na tunay nilang mahal. Kahanga-hanga, ipinagkatiwala na lang ni Chang Sao ang lahat kay matandang Wei. Walang sino man ang makakalapit sa kanya. Sa isipan ni Chang Sao, ang unang batch ng mga halamang gamot na pinino at ginawang mga tableta ay naglalaman na ng 10 beses na lakas ng espiritu. Ang batch na ito ng mga tabletang ito ay magpapalakas sa atin ng higit pa sa inaasahan. Magandang araw, Old Wei. Kung wala ka, tiyak na hindi aabot sa pamantayan ang mga halamang gamot ng ating sekta, wika ni Chang Sao, kaya naghanda ako ng kaunting regalo bilang tanda ng aking pagpapahalaga sa iyong dedikasyon at kasipagan. Ang body shape ang pill na ito ay makapagpapalakas ng iyong katawan. Inumin mo ito ng maayos at gamitin ng wasto upang maramdaman mo ang buong bisa nito. Yan lang ang sulusayon para maging malakas ka palagi at maalagaan mo ang ating hardin. Walang alinlangan, agad tinanggap ni Elder Wei ang gamot. Maraming salamat, sect leader, sa pag-aalaga sa katawan ng matanda na ito. Kahit medyo tarantado ka sa iba mong tauhan, may pusong tao ka rin pala, pero mukha ka paring pera. Ngunit naramdaman ni Elder Wei ang kakaibang epekto ng gamot. Bigla siyang nagulat nang ang kanyang katawan ay napuno ng maliwanag na berdeng enerhiya, at sa isang iglap umilo siya ng malakas na pa-backward. Si Chang Sao hindi niya inasahan na makakapag-breakthrough si Elder Wei sa ganitong paraan. Pinuri ni Elder Wei si Chang Sao sabay tawa. Ikaw barumbadong Chang Sao, mukhang marami ka talagang tinatago pagdating sa mga pills mo. Inasahan ni Chang Sao na magiging maayos lang ang epekto ng gamot, ngunit agad niyang naramdaman na may kakaiba. Parang may malakas na enerhiya na biglang sumasabog mula sa katawan ni Elder Wei, pumuno sa hangin ng isang hindi inaasahang momentum. Itong sistema ko ay hindi basta naghuhukay ng kayamanan, ito ay isang tunay na milagro sa buhay ko, at malinaw na si matandang Wei ay hindi ordinaryo. Siguradong isa siyang nakatagong master. Yumuko si Chang Sao at taimtim na wika, Elder Wei, formal kitang iniimbitahan na maging hallmaster ng medicine hall ng Ironbone Sect. Umaasa ako na tatanggapin mo ang alok na ito at maging ganap na miyembro ng aming sect sa halip na manatiling isang kontratista lamang. Isang matandang lalaki, na kalahati ng kanyang katawan ay tila sugatan o bulok na mula sa mga nakaraang laban,
Ang tumayo sa harap ni Chang Sao sa kabila ng kanyang kondisyon taimtim siyang humiling gusto kong pumasok sa Ironbone sect handa akong maging hallmaster ng medicine hall kahit na ang katawan ko ay hindi naganap. Sa totoo lang wala talaga akong pangarap o layunin sa buhay gusto ko lang mabuhay ng payapa normal kagaya ng ibang tao. Sambit ni Chang Sao hanggat nabubuhay tayo dapat tayong patuloy na magsumikap huwag masyadong maging pessimistic Elder Wei. Little brat kapag marami ka ng napagdaanang pag-atake mauunawaan mo para sa mga taong dumaraan sa buhay imposibleng hindi maging pesimista sambit ni Elder Wei tahimik na nakikinig si Chang Sao sa bawat salway nag-iisip kung paano niya mapapasali si Elder Wei sa kanyang sekta. Elder Wei nakikita kong marami ka ng pinagdaanan pero hanggat nandito pa ang tao patuloy pa rin ang paglakad natin sa kalsadang ito hindi ba sambit ni Chang Sao may halong paggalang at determinasyon. Isa lang ang buhay natin at napakaraming tao ang dumadaan dito ang paglalakbay ay puno ng masasayang sandali, ngunit may mga pagkakataon ding dumarating ang mga bagay na nakakasakit ng damdamin ngunit hindi ito dapat maging dahilan para lumubog malumanay na paliwanag ni Chang Sao umaasa lang ako na titigil ka, matandang Wei sa pagkukulong sa iyong sarili, at magsisimula kang mamuhay ng mas masaya. Kung hindi para sa iyong sarili, isipin mo na lang ang tungkol sa mga mahal mo sa buhay at ang mga kapatid na pumanaw na maraming tao ang nangarap ng marangyang buhay ngunit hindi na nila nagawang ibahagi ang kanilang kakayahan at ambag sa mundong ito sabi ni Chang Sao may halong bigat at pagninilay. Old Wei malinaw na isa kang tunay na dalubhasa sa pananaliksik ng mga halamang gamot sa iyong kabataan kitang-kita ang sipag at tiyaga mo yun ang nagbigay daan sa lahat ng tagumpay na tinatamasa mo ngayon ani Chang Sao may paghanga sa kanyang tinig. Ang mga salita ni Chang Sao ay tila pamilyar sa matandang Wei kahit na tahimik lamang siya ramdam niya ang kakaibang koneksyon ang tono at pag-uugali ng tinig ay nakakaalala sa kanya ng mga nakaraang karanasan halos parang isang alaala na bumabalik mula sa nakaraan ang bawat salita ay dumampi sa kanyang damdamin nagbigay ng pakiramdam na may taong tunay na nakakaunawa sa kanyang pinagdaanan. Inaabot ni Chang Sao ang kanyang kamay patungo kay Elder Wei matay puno ng sinseridad bakit hindi mo ibahagi ang iyong problema o ang hinanakit sa buhay wika niya mahinahon ngunit may bigat ng malasakit hayaan mong mailabas mo ang iyong damdamin at maipaliwanag ang tunay mong nararamdaman ako bilang si Chang Sao ay handang makinig sa iyo. Ang matandang Wei sa sandaling yun ay tila nahulog sa katahimikan pinapawi ng simple ngunit taos-pusong paanyaya ang kanyang matagal nang iniingatang alaala sa loob. Tiningnan ni Elder Wei ang kamay ni Chang Sao at biglang bumalik sa kanyang alaala noong kabataan ang kaibigang kanyang minsang pinangako magkasama tayong gagawa ng magagandang bagay. Ngayon tila muling nabuhay ang pangakong yun sa kanyang puso tumitig siya kay Chang Sao at sa katahimikan ng sandali unti-unting bumukas ang kanyang damdamin ang simpleng paanyaya ni Chang Sao ang makinig sa kanyang tunay na nararamdaman ay nagpaalala sa kanya ng pangakong noon ay puno ng pag-asa at pagkakaibigan. Pinunasan ni Elder Wei ang luha sa kanyang pisngi at may bahagyang panginginig sa boses niya habang wika niya ang huling pangungusap mo daang-daang taon na ang nakalipas, may nagsabi sa akin ito sa bawat salita dama ang bigat ng alaala at ang tamis ng pagkakaibigan na tila hindi nagbago sa paglipas ng panahon ang sandaling iyon ay puno ng nostalgia at pag-asa habang muling bumabalik ang lumang pangako sa kanyang puso. Dadalhin ko ang mga lumang kwento ng Ironbone sect upang ialay ang natitirang init ng aking lakas bata sabihin mo sa akin anong mabuting bagay ang ginagawa mo ngayon parang kasabihan. Ang natitirang init ay gaya rin ng natitirang pagsinta isang kapangyarihan o damdamin na hindi nawala bagkus ay iniingatan at inilalapat sa tama bilang alay o kontribusyon, hayaan nating maging pinakamalakas ang Ironbone sect hayaang umalingaw-ngaw ang pangalan ng sekta sa buong kalangitan. Dito sa ilalim ng puno sinabi ni Elder Wei ang mga engranding plano mo para bang napaka-ambisyoso para sa akin. Ngunit gayon paman mas nagagalak ako ngayon sapagkat ang aking kamay ay kayang humawak at gumamit ng aura di na tulad ng dati na puro pisikal lang ang kakayahan. Ngunit hindi mo maaaring patakbuhin ng isang buong sekta gamit lamang ang isang medicinal master. Alam ni Chang Sao ang bawat hakbang nagplano akong bumuo ng Medicine Pavilion Elder Wei ikaw ang magiging Pavilion Master maaari kang pumili ng ilang karapat-dapat na alagad mula sa sekta at turuan sila kung paano mag-alaga ng mga halamang gamot may katuturan ang inisip ni Chang Sao kaya ang gagawin ni Elder Wei ay turuan muna ang mga disipulo niya para maging bihasa sa halamang gamot.
Kahit mukhang gago si Chang Sao sa kanyang postura, sinabi niya, Elder Wei, bukas ay gagawa ako ng pagpupulong para mamili ka ng mga disipulo na maaari mong isama sa ating pavilion. Chang Sao, malinaw na may busilak ka na puso at hangarin, pero tandaan mo, bawat tao ay may papel sa buhay na nakalaan sa kanila. Ang kabataan lalo na ay madaling maligaw kung walang tamang gabay, kung hindi sila tuturuan at palalakasan sa tamang landas. Madali silang mahuhulog sa maling desisyon at kapahamakan, kaya't mahalaga na ang bawat hakbang mo ay puno ng pangunawa at gabay. Lumipat na ulit ang eksena sa loob ng pavilion ni Chang Sao. Ang gusali ay kamangha-mangha gawa sa purong tradisyonal na estilo ng Chino, may matataas na haligipinong ukit sa kahoy at mga bintanang nagbubukas sa liwanag ng araw. Ang hangin sa loob ay may halong amoy ng mga halamang gamot. Ang mukha ni Chang Sao ay nagningning na parang bata habang muling sumagi sa kanyang isip. Noong una mayroon tayong pavilion ng drizzle at ngayon natapos na rin ang pavilion ng medisina, dahan-dahan nang nabubuo ang buong sekta. Nag-notify ang system ni Chang Sao ang bilang ng mga miyembro ng sekta ay umabot na sa 500 habang ang kabuuang puntos ng kontribusyon ay umakyat na sa 720 puntos, lampas sa limitasyong 220 puntos. Kung hindi agad gagamitin ng sobrang puntos ay mawawala. Dahil dito napangiti si Chang Sao nang malawak ang araw niya ay naging sobrang maganda, isang pribilehiyo na makita ang ganitong progreso at tagumpay na naitala sa kanyang system. Agad inutusan ni Chang Sao ang system na mag-refresh upang makapagsimula siyang mamili muli. Ngayon sobrang saya ni Chang Sao habang pinaghalughog ang system, pinagmamasdan ang bawat item at pinaplano kung paano niya gagamitin ang mga bagong resources na makukuha niya. Halos hindi siya makapaniwala sa dami ng kapangyarihang nasa kanyang kamay. Pagkatapos ng ilang araw mula sa snapang ni Chang Sao, narito na tayo ulit sa bagong main hall. Ang malaking gusali ay kumikinang sa liwanag ng araw, puno ng buhay at abala, habang abala rin si Chang Sao sa pagsusuri at pag-aayos ng mga bagong kagamitan at alagad na nasa paligid. Ngayong araw, abala si Chang Sao sa isang bagong proyekto. Nagpipintura siya sa main hall habang masigasig sa bawat hagod ng brush, kasabay rin niyang inaayos at ikinakabit ang mga bagong mission boards na nagbibigay ng masiglang pakiramdam at organisasyon sa buong hall. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin ni Chang Sao ang gawain. Ngayon malinaw na ang mga nakaukit sa main hall, may sariling mission hall na sila. Ang pagbubukas nito sa araw na ito ay perpekto para sa ating bida upang masimulan agad ang pag-abala sa mga disipulo at maipakita ang kaayusan ng kanilang bagong lugar. Nagtipon na rin ang mga disipulo ni Chang Sao upang tingnan ang pinagkaabala nitong nakaraang araw. Agad niyang natanggap ang papuri. Napakaganda ng calligraphy ng sect leader. Ngumiti si Chang Sao at paliwanag, noong nasa Hawaii ako, tinuruan ako ng tatay ko para balang araw magamit ko ito at heto na ngayon ito ang resulta. Nung akmang putulin na sana ni Chang Sao ang ribbon para opisyal na buksan ang bagong mission hall, biglang nadulas ang hagdan sa ilalim ng kanyang paa. Tumagilid siya ng bahagya, at sa biglaang pagyugyog, tumilapon ang mata niya ng ilang sentimetro sa gilid. Hindi seryoso ngunit sapat para mapalabas siya ng mura. Ang mga disipulo, na abala sa pag-aabang ng seremonya, ay biglang nagsigawan at nagkagulo. Halata ang pagkabigla at pagkataranta sa di inaasahang pangyayari. Pagkatapos ng insidente sa hagdan, agad nagtakbuhan ang mga alagad ni Chang Sao patungo sa mission hall. Ang bawat isa ay sabik na tingnan kung anong mission ang nakalaan sa kanila. Nagmamadali at nagpauna upang makuha ang pinakaakmang misyon para sa kanilang kakayahan. Halata ang kasiglahan at determinasyon sa kanilang mga mata. Bawat hakbang ay puno ng pananabik at ambisyon na mapabilang sa pinakamahalagang gawain ng sekta. Hindi man lang tinulungan si Chang Sao matapos siyang madulas at mahulog sa hagdan. Iniwan lamang siya sa sahig habang unti-unting lumalabas ang sipon niya dahil sa pagkabigla at sakit. Habang abala ang ibang disipulo sa pag-aagawan ng mission, mahigpit niyang pinigilan ang lahat. Sabay sabi, maghintay muna kayo ng ilang minuto, hindi ko pa naibibigay ang aking pananalita, kaya wag muna kayong kumilos. Nakapasok na ang lahat sa mission hall at agad nilang napansin ang bagong sect mission board. Hindi maiwasan ng bawat disipulo ang kanilang kuryosidad. Isa-isang bumaling ang mga matatanong-tanong sa sarili kung ano na namang klaseng mission ang nakalaan para sa kanila sa loob ng hall. Sumulpot si Chang Sao sa likuran nila. Ang buhok ay bahagyang nakalampas sa balikat habang nakatingin sa sect mission board. Ang board na ito, paliwanag niya, ay automatikong magtalaga ng mga misyon. Kailangan nyo lang mag-click dito para makatanggap ng isang gawain at tandaan, ang mga misyon ay magre-refresh tuwing umaga, kaya laging may
bagong hamon na naghihintay sa inyo. Ang mga misyon dagdag ni Chang Sao ay hinahati sa dalawang uri: solong misyon at misyon para sa grupo. Bawat isa ay may kanya-kanyang antas ng kahirapan at makikita rin dito ang inirekomendang antas ng paglilinang para sa matagumpay na pagkumpleto. Nariyan din ang mission ranking board kung sino ang makakatapos ng pinakamaraming misyon. Mas mataas ang ranggo nila at tandaan, mas mataas ang ranggo mas maganda at mas malalaking gantimpala ang matatanggap ninyo. Ngunit bago natin i-activate ang mission board, sabi ni Chang Sao, mayroon tayong isang mahalagang hakbang na dapat harapin muna. Kailangan natin siguraduhin na ang lahat ay handa at walang sagabal sa pagsisimula ng mga misyon. Nito ang susi para maging maayos at epektibo ang buong proseso. Sinigawan ni Chang Sao si Li Fei. Sa palagay mo ba'y makakatakas ka pagkatapos matamaan ang iyong pinuno ng sekta? Halos lumabas ang kaluluwa ni Li Fei sa lakas ng sigaw ng ating bida na parang muling sinasermonan sa harap ng buong hall. Humingi ng paumanhin si Li Fei kay Chang Sao, paliwanag na nagkamali siyang pumasok sa mission hall. Nangako siyang aalis na agad upang asikasuhin ang mga dapat unahin sa bayuko bilang tanda ng pagsisisi. Kumuha ng bula si Chang Sao at akmang sipain ito, sabay sabog ang bula sa halos lahat ng alagad. Halos lahat kayo aksidenteng nataman. Bakit hindi ninyo maramdaman kung gaano masakit? Sigaw niya habang napaiyak ang karamihan sa sobrang lakas ng sipa. Sa likuran naman may sumigaw na dapat ipagdiwang ni Chang Sao ang lakas ng ibang disipulo dahil si Li Fei mismo ang nagpasimula ng malaking gulo sa gitna nila. Ang paa ni Chang Sao ay umikot ng 90 degrees. At sa pagbitaw ng sipa, ang bula ay nabalutan ng kuryente. Umiikot ng mabilis sa hangin. Ang ngisi ni Chang Sao ay parang nakain ng kasiyahan sa kanyang sariling lakas, puno ng kalituhan at saya sa nangyayari. Ang paglilinang ng pinuno ng sekta ay kahanga-hanga at makapangyarihan, ngunit ang iyong kasanayan sa paggamit ng bola ay limitado pa rin. Alam ko na eksakto kung saan tatama ang bola sa sandaling itinaas mo ang iyong binti, kaya't wala kang mitatago sa akin. Nakailag si Li Fei sa tamang sandali. Kaya ang bula na sinipa ni Chang Sao ay tumama sa isang disipulong nakatayo sa gitna ng bulwagan na nagdulot ng gulat at sabay na hiyawan mula sa iba pang mga alagad. Sinalo ng disipulo ang bola gamit ang parehong kamay, ngunit napaurong siya ng ilang pulgada sa lakas ng sipa ni Chang Sao na halos nagpang-inig sa mismong sahig sa epekto nito. Li Yuhua, hindi ako makapaninito na harang mo ang bola ko nang hindi ka umatras kahit kalahating hakbang. Bagaman walang kahirap-hirap na naharap ni Li Yuhua ang bola, ramdam pa rin niya ang matinding puwersa na tumama sa kanyang dibdib. Pinuri ni Li Yuhua ang sect leader habang paurong na bahagya. Napakalakas ng sipa mo, sect leader Chang Sao. Halos hindi ko na ito mahuli kahit buong lakas ko ang ginamit sa pagsalo nito. Nang ganoon, maayos na naipakita ni Li Fei ang kanyang disiplina. Ang sipa ni Chang Sao, kahit sa antas ng isang mid-level martial apprentice, ay talagang napakalakas. Nahuli ito ni Li Yuhua sa pamamagitan ng maingat na paggamit ng kanyang acupoint cultivation. Pinuri siya ni Li Fei dahil sa husay at lakas ng kanyang pagsalo. Ngunit sa halip na maging mayabang, napakamot lamang si Li Yuhua at nagpasalamat ng taos-puso sa papuri. Ngayon malinaw na kay Chang Sao na ang batang ito ay may pambihirang katawan at kakayahan, kaya't halos hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti, halo ng pagkagulat at paghanga. Magkakaroon ng matinding panganib sa bawat sulok ng lambak ng kamatayan. Kung aasa lang ako sa sarili ko, hindi ko masisiguro ang kaligtasan ng lahat ng disipulo, ngunit sa ngayon ayos na ang lahat, panandalian man o hindi may kapanatagan na sa ngayon. Kung magsasama sina Li Yuhua at Sheng Chen, halos hindi na mapipigilan ang kanilang lakas. Tatawagin silang ultimate duo partner, at ang kombinasyong ito, isang pambihirang godly combination, ay tila hulog ng langit na dumating sa mundo. Natagpuan ko na ang perpektong kandidato para sa pangalawang tangke. Ang isa ay mainitin ang ulo, samantalang ang isa ay masayahin, at maaasahan talagang perpekto ang kanilang pagsasama bilang duo partner. Limitado na ang antas ko bago tayo pumunta sa Death Valley. Kailangan nating pag-ibayuhin ang pagsasanay at itaas ang level ng mga disipulo upang maging handa sila sa panganib na darating. Iba talaga ang paraan ni Chang Sao sa paghahanda ng kanyang mga disipulo. Lahat ng miyembro ay ipinapasok sa muscle shaping room, at ang unang isinalang sa pagsasanay ay si Li Yuhua. Kahit na malakas ang katawan niya, para siyang batang natatakot na bagbog na iyak ito at ayaw pumasok sa chamber. Kinailangan pang tulungan siya ng dalawang disipulo upang may pasok sa loob at masimulan ang kanyang pagsasanay.
Makalipas ang ilang sandali natapos na rin ang pagsilib kay Li Yuhua kaya't napabuntong hininga ang dalawang disipulo halos maubos ang lakas nila sa pagpasan at pagpapatuloy sa pagpasok sa muscular chamber lalo na't nagkaroon na itong buhol-buhol na istruktura na lalong nagpapahirap sa kanilang gawain. Tumingin ang isang disipulo sa ating bida halatang nagulat sa nakita nitong kakaibang istruktura. Lumapit siya ng maingat habang pinagmamasdan ito at nagtanong kailan nga ba nagkaroon ng ganitong malaking bagay sa training room. Nang nakapasok na ang disipulo sa harap ng ating bida hindi niya agad na malaya na ang pasilidad na kanyang pinasukan ay isang body training room. Hindi man lang niya pinapansin ang nag-aambang panganib sa kanyang harapan, sa umpisa. Nagdududa siya dahil ang pasilidad na kanyang nakapasukan ay sobrang kakaiba kumpara sa ibang training facilities. Matapos ang ilang segundo nakasara na rin ang training facilities na pinasukan sa isang disipulo sa ating bida. Kaya't nag-activate na ang mekanismo nito at sa sobrang dami halos hindi mabilang. Ang mekanismong na-activate sa isang disipulo sa ating bida ay parang cannonball. Nakahanay ang mga cannonball kaya hindi makagalaw ng maayos ang disipulo bigla itong nagulat at halos lumabas ang kanyang kaluluwa sa takot ngayon pinagsisihan na niya ang sarili sa pagpapasok dahil hindi niya nabasa ang paalala at narito na siya sa loob ng pasilidad na puno ng panganib. Napasabi na lang ang disipulo tumaya ako ng 5 piso, pero talo pa rin ako at ngayon mukhang ito na yata ang wakas ng buhay ko sa training facility na ito. Niretrat na ang disipulo kaya umalingaw-ngaw ang buong silid sa mga sigaw ng sakit sa bawat tama ng cannonball sa kanya. Hindi pa rito nagtatapos hanggang sa labas ng mission hall naririnig pa rin ang kanyang mga pag-ungol at mura-mura habang si Chang Sao ay nakapikit na kasimangot sa baydal angin na sana'y makalabas pa ang mahal niyang disipulo ng ligtas. Itong body training room ay bukas din para sa mga miyembro ng Drizzle Hall upang paunlarin ang kanilang liksi at lakas kasabay nito sa mission board ang mga puntos ng kontribusyon ay patuloy na tumataas araw-araw. Kamakailan lamang, nang walang pakundangan tayo ay nagsagawa ng pagpapalakas sa mga sandata ng sekta. Take note, ang salitang want only ay nangangahulugang random o nang hindi nag-iisip ang tinutukoy rito ay yung tanga na pumasok sa body training room. Mula sa loob ng bahay ni Chang Sao maayos na nakaayos ang kanyang mga bagahe lahat ay galing mismo sa sistema sinabi pa na siya ay anak ng isang prodigal na tao kaya naman kakaiba ang dami at kalidad ng kanyang mga gamit. Su Xiaomo, Li Yuhua, Lin Roxu, Chang Qi, at Li Fei bawat isa ay makatatanggap ng tig-iisang bote ng transformation liquid na may parehong kalidad, upang tumaas ang kanilang tsansa na mag-breakthrough. Baka bigyan si Li Yuhua ng 2 bote ng transformation liquid upang hayaan siyang direktang umakyat sa mid-grade sa pag-inom ng 2 bote. Tinatansya kung maabot niya ang 12 na yugto ng opening pulse. Papasok na rin ako sa Death Valley kaya kailangan ko pa rin ipakita ang kanyang galing. Dahil sa pagtaas ng mga puntos ng kontribusyon oras na rin para i-upgrade ang mga air rifle ni Hall Master Lee sa mga kanyan buti na lang. Nakagawa rin ako ng bagong silencer napakaangkop para sa kanya at tiyak na mas magiging epektibo ang bawat tira sa susunod na mission. Agad na napukaw ang atensyon ni Chang Sao nang mag-notify ang sistema na maaari nang itaas ang antas ng konstruksyon ng sekta. Dali-dali niyang binasa ang mensahe napakahirap sa wakas kaya kung itaas ang antas sa sistema malinaw na nakadisplay konstruksyon ng sekta level 2, maaaring i-upgrade. Pindutin ang button at hindi niya na napigilan ng luha dahil bigla na lamang itong tumulo sa ligaya. Walang pag-aalinlangan, pinindot na ni Chang Sao ang button. Sunod-sunod na nag-notify ang sistema at umalingaw-ngaw ang mensahe sa buong silid antas ng konstruksyon ng sekta itinaas sa level 3 kasama rito ang update sa mga miyembro ng sekta puntos ng kontribusyon at limitasyon ng mga puntos ng tagumpay bukas na rin ngayon ang Sect Casting Pavilion handa na para sa susunod na hakbang ng sekta. Nakangisi na ulit ang ating bida habang binabantayan ang mga numero mga miyembro ng sekta 501,000. Mga punto ng kontribusyon ng sekta 451,000, mga punto ng tagumpay ng sekta 01,000. Ngayon magsisimula na ulit ako sa pag-recruit wika niya sa sarili sa wakas ang limitasyon ng mga miyembro ay na-upgrade sa 1,000 ang kanilang sekta ay unti-unting lumalakas mas matatag mas makapangyarihan at handa na sa mga susunod na hamon.
Tinitingnan ni Chang Sao ang bagong casting pavilion at kaagad niya itong kinuha mula sa sistema. Tahimik niyang pinagmamasdan ang estrukturan, ramdam ang bahagyang aura na nagmumula rito at iniisip kung paano ito gagamitin upang palakasin pa ang kanyang sekta. Bigla na lang lumaki sa harapan ni Chang Sao ang casting pavilion, naglalabas ng bahagyang aura habang nakatitig lamang siya dito. Dahan-dahan niyang pinagmamasdan ang buong estruktura. Tahimik siyang nakatingin, ramdam lang niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito habang iniisip kung paano ito makakatulong sa kanyang sekta. Sa simula may 3 uri ng armas na pwede nang pinuhin, kabilang dito ang Cold Glow Sword na may potensyal na maging signature weapon ng sekta sa hinaharap, simbolo ng lakas at reputasyon ng kanilang pangkat. Tinignan ni Chang Sao ang weapon na nakasulat rito, Junior Grade Cold Glow Sword. Mga materyales na kailangan: malamig na bakal, 0/1 Gin Ice Spring Water, 0/1 Balde Fire Seed, linglong apoy. Ngunit sa ngayon, wala pa tayong malamig na bakal at tubig mula sa bukal ng yelo, kaya hindi pa pwede simulan ang pagpipino ng espada. Weapon, Junior Grade Cold Glow Sword. Mga materyales na kailangan: malamig na bakal, 0/1 Gin Ice Spring Water, 0/1 Balde Fire Seed, linglong fire. Mukhang ang espada ay napakaganda, ngunit wala rin tayong obsidian, kaya hindi pa pwede makumpleto ang pagpipino nito. Ngunit nakuha agad ang atensyon ni Chang Sao sa isang bagay sa sistema. Weapon, Junior Grade Sturdy Iron Shield. Mga materyales na kailangan: steel ore, 0/1 Gin Fire Seedling. Magagamit niya ito sa mismong labanan sa Death Valley at makakilos ito sa eksaktong tamang oras na kinakailangan, kaya nagiging napaka-praktikal at mahalaga para sa kanyang misyon. Eksakto, dahil nakawin mo ang steel ore vein ng pamilya Xiao, siguradong sapat na ang supply ng iron ore ngayon, kaya't walang magiging sagabal sa paggawa ng Junior Grade Sturdy Iron Shield at handa na si Chang Sao para sa kanyang labanan sa Death Valley. Sistema, bigyan mo ako ng 1,000 Junior Grade Sturdy Iron Shield. Ang bawat isa ay may kasamang materyales at halaga sa pera. Oo, kasama na ang Lake GK. Tandaan, ito'y tulad ng sa stock market, mga baguhan na mamumuhunan na sinusunod lang ang expert, ngunit kadalasan nauuwi sa pagkawala ng kanilang puhunan, kaya dapat maingat. Paliwanag ng sistema, kailangan ng steel ore sa pagpipino ng iba't ibang kagamitan. Ipinapayo nito sa Lake na host na magtipid sa paggamit ng materyales. Napaangat ang kilay ni Chang Sao at medyo nagulat, hindi siya makapaniwala. Kaya't inutusan niya, gawin mo na lang akong 25 para masigurong maayos ang paghahanda para sa mga pupunta sa Death Valley. Umalingaw-ngaw ang buong silid sa main building ni Chang Sao habang halos sunod-sunod na nag-notice ang sistema. Sinimulan na nila ang buong proseso ng refining at ramdam sa hangin ang tensyon at saya ng maayos na operasyon. Lumipas ang 20 araw at naroon na rin ang bunga ng kanilang pagsusumikap. Naglalakad si Chang Sao, at sa bawat hakbang, tila umaalingaw-ngaw ang aura mula sa kanyang mga paa, nagpapahiwatig ng lakas at tagumpay na naipon sa panahong yun. Handa na ang lahat ng disipulo ni Chang Sao. Ang ilan ay may dalang matitibay na kalasag, ang iba naman ay may mga bag na pang soccer ball. Inutusan na ni Chang Sao na magsimula na ang kanilang paglalakbay patungo sa Death Valley. Bawat sandali ay mahalaga, at ang bawat minuto ay tila gintong oras na dapat sulitin sa kanilang misyon. Nakahanda na rin ang dalawa, sina Qinyang at Xincheng, pareho na silang nasa grade siyam martial apprentice, kaya mas may kumpiyansa akong makakaligtas kami sa Death Valley sa kanilang lakas, at kasanayan, may kasama na akong matibay na sandigan sa paparating na panganib. Dagdag pa ni Chang Sao, naroon rin sina Su Xiaomo, Li Fei at Chen Qi Pawang nasa grade 8 martial apprentice na sa pagkakabuo ng kanilang grupo. Dama niya ang malaking bentahe na hawak nila ngayon. Hindi lamang siya nakadepende sa sariling kakayahan, kundi mayroon siyang mga disipulong handang sumuporta sa kanya. Ang ganitong kalakas na lineup ay isang napakalaking advantage sa pagharap nila sa Death Valley. Si Zuiji ay kasalukuyang nasa grade 6 martial apprentice, samantalang si Long Jiang ay nasa grade 5. Kahit si Liu Hua ay nasa grade 4 pa lamang, hindi ito hadlang dahil taglay pa rin niya ang pambihirang potensyal kapag tinitingnan ni Chang Sao ang kanyang mga disipulo. Dama niya na napakarami na talaga niyang malalakas na alagad. At higit sa lahat, ang pakikipagsapalaran na ito ay hindi lamang para sa kanya bilang sect leader, kundi para rin sa kanila, dahil sa Death Valley doon nila makukuha ang tunay na karanasan sa totoong labanan. Sa isipan ni Chang Sao, ang iba pang mga alagad na kanyang napili ay nasa grade 2 o grade 3, kahit mababa pa ang kanilang antas kumpara sa mga pangunahing disipulo. Kitang-kita ang kanilang talento at pundasyon. Sa totoo lang,
Kahit ang mga tinaguriang elite mula sa isang ikapitong ranggong sekta ay hindi masasabing mas magaling kaysa sa kanila sa paningin ng sect leader, sapat na itong patunay na ang Ironbone sect ay unti-unti nang nagiging pugad ng mga tunay na mandirigma. Ngunit ang katotohanan ay malinaw, ang naiwan sa loob ng sekta ay may mas mababang antas ng kapangyarihan, kaya't lubos na nabawasan ang kanilang puwersa, at higit pa roon kamakailan lamang ay nakagawa sila ng maraming kaaway, isang maling galaw lamang at maaaring samantalahin ng mga iyon ang kahinaan ng Ironbone sect. Si Hallmaster Lee lamang ang maiiwan upang pamahalaan ang ating sekta habang tayo ay maglalakbay patungo sa Death Valley, kaya't huwag kayong mangamba, narito ako para sa inyo. Hanggat ako ang nasa unahan, walang sinuman ang maiiwan at walang disipulo ang basta-bastang mawawala, kaya ngayon nakahanay na ang lahat ng mga miyembro ni Chiang Sao, handa at determinado upang simulan ang kanilang paglalakbay papunta sa Death Valley. Habang nakasabit sa kanyang balikat ang makintab na sniper, tumayo si Master Lee sa harapan ng lahat. Malinaw ang bigat ng responsibilidad sa kanyang tinig habang nagsalita siya, poprotektahan kong mabuti ang sekta habang wala kayo. Ngunit tandaan nyo, ang Death Valley ay hindi ordinaryong lugar, puno ito ng mga panganib at kapahamakan na hindi niyo pa nasasaksihan. Nais ko higit sa lahat na makabalik kayong lahat ng ligtas. Kasabay ng kanyang mga salita, mahigpit niyang hinawakan ang sniper. Parang sumpang kahit isang banta na lalapit sa sekta ay hindi makalulusot. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa loob ng kakahuyan. Tahimik na kumakain ng damo ang dambuhalang bighorn, abala sa bawat pagnguya. Ngunit bigla itong tumigil, tila may kakaibang presensyang naramdaman, parang may nakaabang na panganib. Sa sumunod na saglit may kinalabit na gatilyo at umalingaw-ngaw ang putok ng baril, dumiretso ang bala sa ulo ng bighorn. Sa parehong oras mabilis na sumugod si Picasso, tangan ang kanyang espada, handa sanang paslangin ang halimaw sa isang isa-isa. Ngunit sa lahat ng inaasahan, hindi niya tinapos ang buhay nito, bagkus kinunan lamang niya ng balahibo ang bighorn. Nabigla ang hayop sapagkat sa isang iglap na wala ang makapal nitong balahibo na nagsilbing proteksyon laban sa lamig at mga atake. Hindi rin nagpahuli si Zhu Hong at agad itong sumugod. Sa isang iglap hinati niya ang dambuhalang bighorn gamit ang espada, parang naghiwa lamang ng mantikilya sa sobrang lambot. Pagkatapos, mabilis niyang ibinalik ang espada sa kaluban na parabang walang nangyari. Ang bighorn ay tuluyan ng nadurog sa ilang piraso, nagkalasob-lasob ang laman at nagkahiwalay ang mga buto. Kasabay nito, mabilis ding tumakbo si Tianqi, may hawak na isang stick sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan ibinato niya ito diretsyo sa bangkay ng bighorn, hudyat na sisimulan na nila ang pagluluto. Ang hawak kanina na instik na yon ay nakatusok na sa karne ng bighorn at tumpak pa ang pagkakatusok nito. Kasabay nito, hindi rin nagpahuli si Chiang Sao, ginamit niya ang exquisite fire at agad na nagliyab ang kanyang kamay. Mabilis niyang ibinato ang apoy sa ere at unti-unting niluto ng malinis at kontroladong apoy ang karne ng bighorn. Makalipas ang ilang segundo, kumalat ang masarap na amoy ng inihaw na karne sa paligid. Tapos na rin ang pagluluto ni Chiang Sao at ang kanilang hapunan ngayon ay walang iba kundi bighorn iri. Pagkatapos ay kumuha si Chiang Sao ng isang tusok ng karne at agad niya itong tinikman. Sa unang kagat palang ramdam niya ang malinamnam na lasa ng bighorn, kaya't napangiti siya sa sarap, samantala agad namang nagreklamo si Xincheng habang nakatingin sa hawak niyang skewer. Hallmaster, itong team building exercise para sa mga alagad, ito ba ay para lang sa paggawa ng mga skewer ng karne, sabi niya na may halong reklamo at biro. Sect leader, pakiramdam ko ay nangangailangan pa rin ng trabaho ang ating synergy, kailangan pa natin ng ilang round ng pagsasanay, na pangisi si Chiang Sao, sabay belch, dahil nakita niyang desidido ang lahat ng disipulo na mas lalo pang lumakas. Pinunasan niya ang dumi sa kanyang bibig at nagsalita, maraming pagsasanay ang maganda, pero hindi pa rin ito maihahambing sa pagkakaroon ng praktikal na karanasan nyo ito. Mabuti, makalipas ang ilang sandali nakarating na rin sila sa Death Valley. Habang naglalakad, hindi maiwasang mapatingin ng lahat sa dambuhalang bato kung saan nakaukit ang isang mahaba at misteryosong talata. Ngayon narito na sila sa mismong bungad ng Dongshon Valley. Sect leader, ang Death Valley ay isang restricted zone. Paano mo madadala ang napakaraming tao rito? Ang mas mataas na panganib ay nangangahulugan din ng mas mataas na gantimpala, pero ang mga buhay nila ang nakataya, tahimik na nakinig. Ang mga disipulong kasama ng ating bida alam nilang mahalaga ang lahat ng ito, hindi lang para sa sarili nilang kalakasan, kundi para sa buong sekta, lalo na ang pagtutulungan at corporation na tinutukoy ng kanilang leader. Tinawag ni Chiang Sao ang lahat ng kanyang mga disipulo, pinapila ang bawat isa habang nakatanaw siya sa madilim na lambak sa kanilang harapan. Simula na ngayon ang Ironbone sect ay muling maglalakbay tungo sa bagong misyon, ang paggalugad sa Death Valley, isang lugar ng panganib. Ngunit puno rin ng pagkakataon para sa kalakasan at karangalan. Tumalikod agad si Chiang Sao at marahang itinuro ang madilim na bungad ng kuweba. Sumunod kayo, utos niya. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang hanay ng mga disipulo. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba at pananabik,
sapagkat sa loob ng kuweba ng Death Valley naghihintay ang gantimpalang magtatakda ng kanilang kapalaran. Sa ibang bahagi ng lambak may ilang nilalang na palihim na nagmamasid, walang kahit isang martial master ang kasama nila. Bulong ng isa nakatingin sa hanay ng Iron Bonsek kung papasok sila sa Death Valley para na rin nilang ibinigay ang kanilang sariling buhay. Isa pa ang sumagot, may halong pang-uuyam, malamang iniisip ng leader nila na si John na dahil nanalo siya laban sa Noble Spirit Sect maaari na siyang magyabang at gumala ng gusto sa buong Kinyang County. Noong nakaraang taon, dinala pa mismo ng pinuno ng alyansa na si Qin ang kanyang mga alagad upang magsanay dito sa Death Valley, ngunit sa halip na makuha ang karanasang inaasahan nila higit sa 10 sa kanyang mga disipulo ang hindi na nakalabas ng buhay, ilan lamang ang nakatakas, at dala pa nila ang mga bangungot ng mga nakita nila sa loob, gayon din ang lahat. Ngunit kung nanaisin nilang maging canyon fodder upang buksan ang landas para sa atin, hayaan na natin sila. Kapag natapos ang kanilang pakikipagsapalaran, maaari lamang tayong sumunod mula sa likuran at pulutin ang lahat ng mga patak na kanilang iniwan. Taimtim pa ring naglalakad si Chang Sao para bang walang panganib na nakahandang sumalubong sa kanila. Ngunit mula sa dilim may mga yapak ng nilalang na unti-unting lumalapit, mabigat, tila ba ang naglalakad ay isang nag-aapoy na lobo. Agad na narinig ni Chang Sao ang banta. Sa isang iglap inutusan niya ang lahat ng disipulo, maghanda kayong lahat, ihanay ang mga may kalasag sa unahan. Naging seryoso tuloy si Tianqi, agad niyang itinaas at inihanda ang hawak na shield. Ang mga paa ng mga disipulo ay sabay-sabay na pumwesto, nakabaon sa lupa, handa sa puwersang darating. Ngayon, bawat isa ay naging alisto, bit-bit ang kani-kanilang sandata. Ngunit sa kabila ng tensyon, si Chang Sao ay nakangiti pa rin, isang ngiti na tila nagsasabing kahit anong panganib ang lumapit, tiyak na kaya nilang harapin ito. Mula sa makapal na damuhan, unti-unting gumalaw ang anino ng isang nilalang. Ang damo ay bahagyang umalog at kasunod nito ay lumabas ang mabangis na nilalang na kanina pa pala nagtatago, isang werewolf na may naglalagablab na apoy sa katawan. Ngumiti si Chang Sao nang malinaw niyang makita ito, at flame wolf, bulong niya na parabang nakahanap ng kayamanang matagal nang inaantay. Sa harapan nila tumindig ang halimaw, ang apoy na bumabalot sa balahibo nito ay kumikislap at bawat hininga ay may kasamang usok at init na tila nagmumula sa mismong kailaliman ng lupa. Ang mga mata ng Earth Flame Wolf ay kumikislap sa pananabik, nakahanap na ito ng mga bagong biktima para lapain. Para sa mga disipulo ito ay isang nakakatakot na halimaw, ngunit para kay Chang Sao ito ang simula ng kanilang tunay na karanasan, isang pagsubok na magpapatibay sa kanila sa Death Valley. Nakatago ang mga assassin. Pinagmamasdan ang sitwasyon, isa lang pala itong Earth Flame Wolf, pero grabe ang galit nito, bulong ng isa. Agad namang sumabat ang kasama niya, kita mo mga baguhan lang yang mga yan, ang liit ng mga kalasag nila. Ni hindi makakaharang sa halimaw na to, sa halip sa gabal pa sa galaw nila, nagkibit balikat sil halatang nanunuya, habang tahimik na naghihintay ng mangyayari. Nagsalita si Chang Sao na maghanda kayong lahat, paparating na ang werewolf. Agad na kumilos ang mga disipulo. Nakahanay na rin ang mga werewolf at ang iba sa kanila ay kumikislap ang mga mata na parang gutom na gutom sa laman ng tao. Matikas ang tindig ng bawat isa, puno ng tiwala sa sarili dahil alam nilang mas marami sila sa lakas ng kanilang presensya at sa kapal ng aura na bumabalot sa paligid. Mas lalo nilang pinaparamdam na hawak nila ang kalamangan. Samantala, nakamasid si Chang Sao at ang kanyang mga disipulo. Handa na ring salubungin ang darating na banggaan, mabilis nilang inayos ang kanilang pwesto. Ang mga may hawak ng kalasag ay pumorma sa unahan, habang ang iba ay pumwesto sa gilid na may dalang espada at sibat. Ramdam nila ang bigat ng hangin at ang paglapit ng halimaw, pero sa ngiti ni Chang Sao, tila alam niyang oras na para subukan ang lakas ng kanyang mga disipulo. Mas lalo pang tumapang ang mga werewolf sapagkat nasa unahan na ang kanilang pinuno. Walang alinlangan nagsimula na silang sumugod at ang ilan sa kanila ay umatungal ng malakas. Ang ingay ay yumanig sa paligid na parabang babaligtad ang buong kagubatan sa bawat hakbang ng mga halimaw, lalong dumadagundong ang lupa, senyales na nagsisimula na ang tunay na sagupaan. Halos lumuwa ang mga mata ng isang disipulo habang pasigaw nitong sambit ang dalawa D-grade martial apprentice level na Earth Flame Wolf. Lumitaw na dati, pero ngayon 100 ang lumitaw ng sabay-sabay sa sobrang takot. Isa pang disipulo ang biglang kumaripas ng takbo, iniwan ang kanyang mga kasamahan. Habang tumatakbo, sumigaw pa ito, gamitin natin ang pagkakataong ito. Habang pinipigilan sila ng mga kanyon, takasan na natin. Nagalit ang isang werewolf nang makita niyang tinakbuhan siya ng dapat sanay biktima, para bang hindi siya nirespeto bilang kaaway. Dahil sa matinding galit, sumugod ito ng buong lakas. Ngunit halos lumuwa ang mata ng werewolf nang biglang bumunggo ang mukha niya sa matibay na shield. Sa lakas ng tama, naputol kaagad ang isa nitong pangil at kumalat ang dugo mula sa bibig nito.
Ang may gawa ng pagsangga at pagpatay sa werewolf ay sina Liu Hua at Tianqi, magkasabay nilang hinarang ang halimaw si Tianqi gamit ang kanyang matibay na shield at si Liu Hua naman ay mabilis na sumugod, pinasok ang depensa ng halimaw at tinapos ito sa isang malinis na atake pagbagsak ng werewolf. Nagsalita pa si Tianqi na may halong pangungutya, ganito lang pala kalakas ang hina, parang walang ipinagmamalaki. Sumabat naman si Liu Hua habang pinupunasan ang dugo sa kanyang sandata, kung ganito lang ang makakaharap natin baka mabagot lang tayo. Walang thrill, inutusan ni Chang Sao ang dalawang inner disipulo na kailangan na nilang lumabas para mag-draw ang labanan. Gamit ang sword, humarap na rin si Kinyang, mabilis na winasiwas ang kanyang espada, nakangiti siya, walang bahid ng takot, handang-handa sa lahat ng hamon ng Death Valley. Kahit ang kanyang mga kasamahan ay nakaayos na rin bawat isa gamit ang espada at nakahanda sa harapan, sabay-sabay na nakaharap sa mga werewolf. Nag-utos na rin si Kinyang, lahat ng aking brothers at sisters, simulan na natin ang atake. Agad na nagsisugod ang kanyang mga kasamahan gumagamit ng combination attacks, nakahati sila sa bawat direksyon, sabay-sabay na umatake, kaya ang mga katawan ng werewolf ay nagkagulay-gulay, parang hinahati lang na panggatong at mantikilya sa sobrang lambot. Dagdag pa ni Xiaomo, ang mga inner disciples ay kusang nagpipigil sa kanilang sarili at binibitawan ang ilang grade 2 at 3 na kalaban. Ibigay natin ang mga ito sa panlabas na disipulo para sa kanilang pagsasanay at karanasan sa labanan. Kahit anong pagsugod ng mga werewolf, lahat ay nalupig pa rin sa kamay ng ating mga disipulo. Ang mga labanang iyon ay nagsilbing karanasan at pagpapalakas para sa kanila, nagbibigay ng mahalagang experience value sa bawat isa. Hanggang sa biglang huminto ang ilang werewolf dahil mula sa gilid ng kakahuyan, may isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw, agad nitong nakakuha ng atensyon ng mga halimaw at napalihis ang kanilang pansin. Isang werewolf ang naghanda ng pansin, binuka ang kanyang bunganga at nagpakawala ng matinding fire blast. Agad na bumalot ng apoy ang buong kagubatan sa sobrang lakas nito. At sa gitna nabuo ang isang dambuhalang ipo-ipo na umiikot sa paligid, nagdadala ng gulo at panganib sa lahat. Ang buong kagubatan ay nagmistulang impyerno dahil sa dambuhalang ipo-ipo ng apoy. Umaabot pa ang apoy sa itaas ng mga puno. Habang mabilis na tumatakbo ang mga mababang level na disipulo, may isa na tumingin at napailing, sabay sabi, 10 lobo ang nagbubuga ng apoy. Natatakot ako na ang Iron Bone Sect ay literal nang magiging sekta ng buto sa kwento banta ng apoy. Kahit ang katawan nila ay maaaring masunog at ang bawat galaw ay puno ng panganib. Makalipas ang ilang sandali, humupa na rin ang pagbubuga ng apoy ng mga werewolf at ang buong kagubatan ay nasunog na. Dahan-dahan ring humupa ang shield barrier ng Iron Bone Sect. Buti na lang at alerto ang lahat ng disipulo ni Chang Sao, kaya agad silang nakagawa ng kanilang sariling proteksyon gamit ang kalasag. Sa kabila ng nangyari, kinutya pa rin nila ang mga werewolf dahil kitang-kita ang kahinaan ng kalaban sa harap nila. Ang ibang werewolf ay umatras muna upang kumuha ng buwelo, ngunit nang nakalayo na sila at tila handa ng sumugod muli, bigla silang napaatras sa takot. Ang kanilang balahibo ay halos maghiwa-hiwalay sa katawan, para bang nanginginig sa matinding pangamba. Napatanong tuloy si Picasso kung bakit biglang natakot ang mga werewolf at halos maghiwa-hiwalay ang kanilang balahibo. Wala namang masabi si Kinyang dahil wala siyang ideya sa dahilan. Ngunit bigla siyang may napansin, kaya lumingon ito sa kabilang direksyon. Doon nakangiti si Chang Sao, sa kanya tinanong pabalik ang kanyang mga disipulo, ano sa palagay ninyo ang nakita ninyo ngayon? Nagustuhan ba ninyo ang eksena? Kaya naman natakot ang mga ibang werewolf dahil nakita nilang dala ng ating bida ang isang dambuhalang lobo na sa sobrang laki ay halos mistulang baboy. Ngumiti si Chang Sao at agad tinanong ang kanyang mga disipulo, anong klaseng luto ang gusto ninyo? Dalawa lang ang pagpipilian, iring o pinakuloang lobo. Masaya si Picasso nang marinig na lulutuin nila ang dambuhalang lobo, bilang iris pabor din si Kinyang sa irik. Kaya dalawa na agad ang boto, dahil dito napagdesisyonan nila na ngayong gabi ay magkakasalo sila sa inihaw na lobo bilang kanilang hapunan. Nag-utos si Chang Sao na magpahinga muna ang lahat bago sila magpatuloy papasok sa mas malalim na bahagi ng Death Valley. Tahimik ang paligid, ngunit sa isang malaking puno, may nakasabit na dambuhalang ahas, para bang kalmado ito, ngunit sa isang iglap ay handa itong sumalakay. Tila naghihintay lang ng pagkakataong tuklawin sila kapag sila'y nagkamali ng galaw. Nagpatuloy sila sa paggalugad sa Death Valley. Maingat sa bawat hakbang, si Xincheng ay nasa hulihan, binabantayan ang mga kasamahan upang masigurong ligtas ang lahat. Alam niya na may sumusunod sa kanilang grupo, kaya't hindi na siya nagulat nang maramdaman ang presensya nito sa kanyang harapan. Unti-unting lumitaw ang dambuhalang Uger Bear, isang peak martial apprentice level na halimaw, mabangis at tila walang pakialam kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay o mamatay. Ngunit si Xincheng ay nanatiling kalmado, nakatayo ng matatag, naglalagablab ang kanyang mga mata, nagliliwanag na parang apoy sa tingin pa lang niya. Pinaparamdam niya sa Uger Bear na kahit gaano ito kalakas at kabangis, wala pa rin itong laban sa kanya.